Nagsisimula ang manhwa sa isang maulan na gabi habang nakikita natin ang isang kamay ng isang lalaki na nasa lupa at isang babae na may espada na nakabaon sa dibdib ng lalaki. Sinasabi niya sa babae na paikutin ito kung nais niyang patayin siya nito. Tinitingnan niya ang babae sa mata at nagkatagpo sila ng titig. Nagsimulang paikutin ng babae ang kanyang mga pulso na ipinapasok ang espada sa loob ng kanyang dibdib. Siya ay nagsimulang mag-ubo ng dugo pagkatapos ay dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay na may bahid na ng dugo. At nagkaroon ng bahagyang ngiti, sinasabi na siya ay maganda pa rin at hindi nagbago, tulad ng dati. Habang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang nawawalan ng lakas kaya't nahulog ang kanyang kamay at nag-iwan ng isang dugong marka. Habang ang babae ay humakbang palayo sa kanya. Ang kanyang huling salita ay tinatawag siyang isang buwisit na babae. At pagkatapos ay lumitaw ang isang status window na nagsasabing tapos na at tinatawag itong nullification of engagement at ang sinasabi na kondisyon ay ang pagkamatay ni Deculain. Naririnig natin ang isang lalaki na huminga ng malalim at sinabi, "Salamat Diyos." Habang nakatingin sa kanyang monitor at sinasabi na hindi na ito nag-glitch at ang nakakainis na bug na ito ay tumagal ng matagal upang ayusin. Sa wakas ay naayos niya ang glitch na patuloy na nangyayari sa nullification of engagement story route. At ipinakilala tayo kay Kim Woo-jin. Mukha na siyang inaantok at grabe ang pag-iinat, sinasabing natapos din ang kanyang pinagka-overtime-an. At sinasabi sa atin na siya ay isang game developer sa isang kumpanya ng laro na tinatawag na RU sa South Korea na kilala bilang mahirap na lugar kung saan dito din nagsimula ang console game. Dumating sila mula sa wala at naglabas ng hit pagkatapos ng hit, kaya't ang kumpanya ay naging popular sa buong mundo. Ang kanyang Giant Game Test ngayon ay ang pinakabagong AAA game ng RO, isang laro na nagkakahalaga ng lahat ng kanilang kayamanan. Sa madaling salita, nakasalalay ang kumpanya kung hindi maganda ang maging takbo ng laro. Ang pangunahing bentahe ng laro ay kung paano nagbabago ang kwento at hirap batay sa mga desisyon ng manlalaro. Kaya kahit na ito ay isang single-player na laro, mayroon itong isang komplikadong kwento na nakasentro sa mga pinangalan ng mga karakter na nilikha gamit ang matalinong AI. Ang bagong approach na ito sa mga single-player games ay naging focus ng buong mundo at maraming mga job skills na maaari mong pagpilian, kabilang ang mga hindi karaniwang nakikita tulad ng Hari, Noble, Devil Hunter, at iba pa. Pwedeng maging anuman ang manlalaro sa loob ng laro na nangangahulugang habang ang laro ay sikat, ang kumpanya at tatabo ng map-aking pera. Ngunit may kasamang panganib ang pagkapaldo nila, kung mabaygo ang laro, tapos na ang kumpanya. Pagkatapos ipakita ang impormasyon ng karakter na si Deculain, magsisimula siyang magpaliwanag kung bakit siya nagtatrabaho ng magdamag sa loob ng mga buwan. Lahat ito ay dahil sa isang pahirap na siya ang main na karakter sa isang episode na pagkamatay ni Deculain na sa wakas ay nakita at naalis na ang mga pinanggagalingan ng bugs dito. Ang pangalan niya ay Deculain von Grahan Yakline at siya ay isang kontrabida na pagdadaanan ng mga manlalaro sa game na ito. Dahil siya ay isa sa pangunahing kalaban na may maraming pedeng daan para masangkot siya. Maraming mga bugs at glitches na kailangang ayusin, ngunit ngayon, sa wakas ay nagtagumpay na sa pagtapos sa kanya ng walang anumang problema. Ang dahilan ng kanyang kamatayan ngayon ay dahil pinatay siya ng kanyang sariling fiancé, tama lang ito dahil nagdulot siya ng maraming problema sa buong episode. Naririnig natin ang isang babae na tumatawag sa kanya at tinatanong kung kamusta na ang pagtexting niya. Ipinakilala niya sa atin si Inyo Ara, ang leader ng kanyang development team at ang kanyang ex-girlfriend. Sila ay magkasama ng 7 taon at may maraming masayang alaala sa buong kanilang relasyon, ngunit hindi ito palaging masaya dahil si Inyo ay isang workaholic at siya naman ay gusto lang magpahinga, ngunit ang nais ni Inyo sa kanya ay mag-improve at nagbigay sa kanya ng trabaho at nag-push sa kanya na magtrabaho para mas maging maayos ang kanyang katayuan. Ngunit sa kalaunan, naghiwalay sila. Hindi pa rin niya nagawang magbago kahit na anong pagsisikap ni Inyo. Sinasabi ni Inyo na narinig niyang nahihirapan siya dahil sa mga bugs at natutuwa siya na nakayanan niyang malampasan ito. Ipinaliwanag naman ni Woojin na 6 na buwan na ang nakalipas mula nang sila ay naghiwalay. At narinig niyang may bago na si Inyo. Sinasabi din niya na mukhang maganda naman ang takbo ng relasyon nila. Nagulat naman si Inyo dahil sa mabilis kumalat ang mga chismis sa kumpanya. Sabay sagot niya na, tingin ko, maayos naman. Naiinis naman si Woojin na marinig na maayos sila ng bago niyang boyfriend. At may halong kaplastikan niyang sinabi na sana sa kasalan ang ending nila ng bago niya. Di naman pinatapos magsalita si Woojin at sinabihan siya ni Inyo na tama na ang kwentuhan at mag-focus na lamang sa pag-aayos ng bugs. Pagkatapos ay sinabi din ni Inyo na sinabi ng writer na binago nila ang setting at gusto nilang baguhin ang ilang mga character models.
Pareklamo namang sagot ni Woojin na halos araw-araw na ang pagbabago sa karakter. Pagdating sa mga karakter, naiisip niya kung mid-boss ba talaga si Deculayan dahil maaari siyang patayin ng mga manlalaro kung swerte sila. Sabi niya na iyon ang selling point ng laro, pati na rin si Deculayan, na mas lumalakas habang nagpapatuloy ang kwento at ang manlalaro ay gagawa ng iba't ibang desisyon at tataas ang hirap ng laro habang ginagawa nila iyon. Dito ay inanong naman siya ni Inyo na kung alam ba niyang ang disenyo ng karakter na si Deculayan ay batay sa kanya. Naguguluhan si Woojin, ngunit tumawa siya at sinabing hindi ba niya ito napansin. Na parehong-pareho kayo, na tila ba may pang-iinis sa mukha ni Inyo. Sinabi naman ni Woojin na nagkita lamang sila ng writer ng ilang beses. At pabirong ulit na sinabi ni Inyo na iyon daw ang dahilan kung bakit tuwing naglalaro siya ng nito, palagi siya nagsisimula sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Parang naasar naman na sumagot ni Woojin na kung gusto daw ba ng away ni Inyo, dahil sa patuloy na pagsasabi ng mga pagkakapareha nila ng personalidad ng karakter na si Deculayan. Sabi din niya, walang paraan na mahahawig ako sa isang tao na ang huling salita ay tinatawag ang ibang tao na buwezet. Biglang kabig naman ulit si Inyo at sinabing magbalik na ulit sa trabaho. At tinanong siya kung ano ang opinyon niya sa kanyang pag-test ng laro. Sabi niya na ang laro ay masaya, pero nag-aalala siya kung ang kaligtasan ng kumpanya ay nakasalalay dito. Sagot naman ni Inyo na hindi na dapat mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon. Ang gameplay trailer ay nagbigay kasiyahan sa mga tao sa buong mundo, kaya tiyak na hindi ito babagsak. Pagkatapos ay napatingin si Woojin sa kanyang kaliwa, sa may labas ng bintana. Tinanong niya si Inyo kung iyon daw ba ang kanyang boyfriend. Sabi din ni Woojin na masyadong gabi. At nakikita natin ang lalaki na nakatayo sa tabi ng kotse, tinitingnan ang kanyang telepono. Sinabihan ni Woojin na ano pang ginagawa niya, at wag doon niyang paghantayang ang kanyang boyfriend. Sumagot naman si Inyo na tama siya at aalis na siya. Binati din siya ng good luck sa trabaho ni Inyo sabay kaway bago lumabas ng pinto. May pagka-bitter na nagpaalam si Woojin habang siya ay tumuloy naman sa pagtatrabaho. Huminga siya ng malalim, sinasabi na oras na para suriin muli si Deculayan, ngunit tinanong niya kung seryoso ba ang writer at tinanong kung paano siya magiging si Deculayan dahil may mga katangian ito tulad ng Wizkid at Average Mage. Si Deculayan ay pinuri dahil sa kanyang pagkahenyo at tinawag na isang Wizkid, ngunit sa totoo lang, siya ay isang normal na mage lamang. Kaya't ang kombinasyon ng kanyang kayabangan at pagmamalaki, pati na rin ang pagpapalaki sa kanya bilang isang mataas na ranggo ng lipunan, ay lumikha ng napakasamang personalidad, isang tunay na walang hiya. Sabi ni Woojin, walang paraan na maaari siyang maging tao pa sa puntong ito. Kahit na siya ay mas lumalakas habang nagpapatuloy ang kwento, sa huli, siya ay napapalibutan ng mga tao na talagang kinamumuhian siya. Tinanong niya kung mayroong iba pang mga bagay na maaaring idagdag sa kanyang mga katangian o personalidad, mga bagay na hindi magiging kapansin-pansin dahil siya ay isa pa rin sa sikat na karakter. Gusto niyang magdagdag ng mga traits na magbibigay sa kanya ng simpatya o empatiya tulad ng comprehension. Dahil kahit papaano, ito ay dapat maging mas nakakaalam na tulad niya. At nagdesisyon siyang magdagdag ng ilang bagay pa tulad ng wealth, Midas touch, sharp eyesight at Iron Man. Sinabi niya na magdadagdag lang siya ng kaunti, pero idinagdag na niya ang nasa buong listahan. Pero napasobra siya at nagdagdag ng maraming bagay na maganda tingnan, at ngayon naisip niya ulit, hindi niya dapat ginawa iyon at ibalik siya sa orihinal na estado bago mangyari ang kahit anong bagay. Pero bago pa niya maibalik siya sa normal, nakatanggap siya ng isang jump scare message. Nagtataka siya kung sino ang nag-message sa kanya ng ganitong oras. Makikita natin na ang scriptwriter na si Developer Rain ang nagpadala ng mensahe. Tinanong siya kung nagtatrabaho siya, at sumagot naman si Woojin ng oo, at tinanong kung may kailangan baguhin sa model, at sabihin lang sa kanya, agad niyang gagawin. Sabi ni Rain, hindi iyon. Sinabi ni Rain na hinahantay lang niyang makita. Nagtaka si Woojin kung ano ang ibig niyang sabihin at tinanong kung kailangan na ba niyang makita ang natapos na model. Ngunit tumawa si Rain, sabi niyang hindi, at pinadunagaw niya ito sa bintana. Nagtaka si Woojin kung ano ang nangyayari, at kung ano ang dapat makita. Nagtataka si Woojin dahil may malaking butas sa langit na may kidlat na dumadaloy sa paligid. Nagulat si Woojin habang nagsisimulang mag-flash ng malupit ang kidlat. Tinatanong niya kung ano iyon at bakit may butas sa langit. Habang ang kidlat ay bumabagsak, ay nagsimulang mawala ang kanyang kamalayan. Dumaan siya sa matinding sakit at nagtaka kung nasaan siya at kung ano ang mga nakikita niya. Narinig natin ang isang lalaki na nagsasabing, tandaan mo, bata, kailangan mong laging mag-ingat, si Deculayan ay hindi basta-bastang tao.
Maaaring mahirapan siya ngayon, ngunit maaari siyang bumangon muli anumang oras dahil siya ay nagbabalance lang sa kanyang sariling mga stats bilang isang kasuklam-suklam na kalaban. Pagkatapos, narinig natin ang isang tao na sumisigaw na pinapag-ising siya, sinasabing, "The Q-Lane, bumangon ka agad." Binuksan niya ang kanyang mata at tinanong ng isang babae, "Gaano pa katagal ka matutulog, at tinatawag mo pa ring sarili mong tao?" Narinig natin ang boses ni Woojin na nagsasabing, "Nakikita ko." At ilang araw na mula nang maposes niya ang katawan na ito, pero parang panaginip pa rin sa kanya. Tinanong siya ng babae, "Gaano ka pa katagal magkukulong ng dahil sa isang babae? Iniisip mo ba na sinusira mo ang pangalan ng pamilya natin?" Inihagis ng babae ang ilang mga papel sa sahig at nagsabi na, "Kung ayaw mong matanggal sa posisyon ng propesor na sobrang gusto mo, magtrabaho ka." Sinabi ni Woojin, "Isang linggo na ang nakalipas, ang gabi ay biglang nagkaroon ng kakaibang phenomenon, at nagising ako sa isang hindi pamilyar na lugar, sa loob ng isang hindi pamilyar na katawan. Hanggang sa natukoy ko, nandito ako sa laro na aking binubuo, at ang pamilyar na tanawin ay nagpatibay ng aking hinala. At higit pa, nasa katawan siya ng isang lalaking hindi makakatakas sa kamatayan anuman ang mangyari sa kwento ng mundo. At siya naging napakasamang kontrabida sa isang laro. Makikita natin si Dekelayan sa kanyang kwarto at sinasabi niyang isang linggo na simula nang siya ay mapadpad dito. Nung una ay inaakala niya ay isa lamang itong panaginip, pero habang dumadaan ang mga araw, damang-daman niya na totoo ang lahat kaya't tinanggap na lamang niya ito. Tinatanong niya sa kanyang sarili kung isa ba itong reincarnation dahil pagkakaalam niya ay namatay siya sa tama ng kidlat kamakailan lang. Pero, isa lang ang sigurado para sa kanya, na siya naging isang kalaban sa laro na dati ay kanya lamang develop. Si Dekelayan von Graham Eucaline. Siya ay isa sa mga kontrabida ng laro na kahit saang lugar ang iyong daanan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng problema, siya ang kalaban ng lahat. At siya ay nagdulot ng sakit sa hindi mabilang na mga karakter. Muli siyang nagtanong, bakit siya naging kontrabida? At ang problema pa niya dito, hindi niya alam kung nasang parte na siya ng istorya ngayon. Ang tanging nalalaman lamang niya ay mana na mayroon siya. Pero kahit na alam niya, hindi niya alam kung gaano kabilis itong maubos. At hirap siyang paghandaan ang ganito. Muli niyang sinabi na hindi siya nagbibiro pag sinabi niyang lahat. Ibig sabihin kasama siya doon. Sinubukan niya ang laro ng 1,000 beses habang inaayos pa lamang ito. Pero isang beses lamang ito nabuhay. Siya ay kontrabida lamang na nilikha para pagdaanan ang kamatayan at ang kanyang layunin ay maging panggit ng kalaban sa laro. Tinignan niya ang bulkos ng mga papel sa lamesa at binasa. Professor Dekelayan of the Imperial University. Ang pangunahing pag-unawa sa magic at mga pananaw tungkol sa mana. Si Ariel von Graham Eucaline. Siya ang babae kanina na naghagis ng mga ito habang tulog siya. Siya ay kanyang stepsister. At siya ang namumuno sa bahay ng mga Eucaline. Sa kanila palasyo. Pero, silang dalawa ay parang asot pusa na hindi magkasundo. At ang babae na tinutukoy ni Ariel kanina, malamang ay si Julie. Iniisip niya na may nangyaring hindi magandang bagay kay Dekelayan at sa kanyang fiancé na si Julia. Bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Ariel kanina lamang. Iiwan ko sa'yo yung mga papel na yan. At kung ayaw mong mapatalsik sa pagiging professor mo, bumangon ka na ngayon din. Nabanggit niya ang salitang professor. At naisip na kailangan niyang magturo ngayon. Ngunit hindi pa niya nasusubukang magturo sa tala ng kanyang buhay. Pero kailangan niyang gumawa ng paraan para makakuha ng mga impormasyon. Yan ang pinaka-importante. Pinakakita sa window ang primary survival goal. Maging bahagi ng laro. Ipinakita din ang side quest na University Lecture at may store currency na plus 0.5. Yan ang window na kanina pa palutang-lutang sa itaas ng kanyang ulo mula paggising niya. Ibig sabihin niyan at ni Ariel ay kailangan na niyang kumilos ngayon. Sa kanyang pagsusubok ng laro, maraming beses na namatay si Dekelayan sa kamay ni Ariel kaya't kailangan niyang iwasan ito. Pero importante din ang store currency, pero anong ituturo niya? Maaring nag-aalala lamang siya, pero alam niyang normal lang ang nangyayar. Ang katawan na ito ay may katangiang taglay na comprehension. Ito ay kakayahang makainitindi ng anuman. Maaari itong magamit sa pamamagitan ng mana. Kanyang naalala, bago siya maging si Dekelayan, nilagyan niya ito ng ganitong kakayahan. Para naman magkaroon ito ng kahit konting pag-unawa sa mga bagay-bagay. At ito ay natatanging katangian na makikita lamang pagkatapos ng laro. At marahil ito ay may nakatagong epekto. Nagtataka siya na hindi siya pamilyar sa bathroom at mga damit dito, pero parang kusa na lamang niya itong nagagamit at nasusuot ng walang kahirap-hirap. At napagtanto niya na dahil siya si Dekelayan sa kanyang buong buhay.
Sa pangkaraniwan, parang di siya komportable na magsuot ng mga ganitong klaseng mga damit. Pero ngayon, pakiramdam niya ay napaka-elegante ng kanyang dating. At napaka-comfortable nito para sa kanya. Ito pa ang kanyang mga katangian. Intimidation, dignidad, at ang maging mapagmataas, na para bang, ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay ang katawang ito ay sa akin na ngayon. Wala siyang balak na magsalita ng masama o hindi maganda. Ang dating formal lamang na si Kim Woo-jin ay parang masyadong mapagmataas na ngayon. At parang normal ito sa kanya. Pero, ang kanyang pakay lamang ay ang kumuha ng mga impormasyon. Muling niyang nadama na ang paghanda sa pagtuturo ay parang natural lamang. Siya ay isang marangal at mataas na miyembro ng lipunan. Ngunit sa Korea, siya ay normal na tao lamang. Normal na taong, matangkad at gwapo. Yan ang sabi nila bago ako makipaghiwalay sa kanila. At dito ay muling ipinakita ang kanyang ex-girlfriend na ang huling tawag sa kanya ay kaawa-awang tamad. Nasabi niya sa kanyang sarili na ganun siya. At hindi na niya uulitin ang dating pagiging tamad. Kaya hindi ako magpapabaya ngayon. Makikita naman habang siya ay paakay na sa isang magarang sasakyan. Nabanggit niya bigla na di pa siya nakakasakay sa ganitong kagandang sasakyan. At muli ay mayroon na naman siyang naalala pagdating sa mga mamahalin na sasakyan. Kanyang naalala ang kasalukuyang boyfriend ni Inyo at naiinis siya dito. Nagulat naman siya at may nakaupo sa tabi sa loob ng sasakyan. At nang mapansin siya nito ay agad itong nagsalita. Binati niya ng magandang hapon ang si Professor Dekialayan at iniaabot ang mga papel sa kanyang kamay. Iniisip naman ni Dekialayan na ito daw ba ang assistant o secretary niya. Pabiro niyang tinanong dito na siya daw ba ay isang wizard. Nagtataka namang sumagot ang babae na mahigit 3 taon na siyang naglilingkod dito. Biglang bawi naman niya na nagbibiro lamang siya. Habang sinusuri niya ang mga papel. Napansin niya na hindi ito lecture material. Ito ay isang script na kanya lamang babasahin. Nakapaloob dito ang lahat ng kailangan niyang impormasyon sa pagtuturo mula simula hanggang sa matapos. Iniisip niya na hindi talaga ito gumagawa ng mga letter material. Dahil sa pagiging mapagmataas nito at sa kawalan ng talento. Ang katabi niya ang gumagawa ng lahat. Kaya't pinuri niya ito at sinabihang magaling ang nagawa niya. Nagulat naman ang katabi nito. At muli itong sinabihan ni Dekialayan na magpahinga na muna siya pagdating sa pupuntahan. Takang-taka naman ang driver habang naririnig ang pagbibigay ng compliment ni Dekialayan sa kanyang assistant. Iniisip niya sa kanyang sarili kung gaano nang aba siya kasamang tao. At bakit parang sumama ang kanyang pakiramdam na parang nasusuka mula nung nagbigay siya ng compliment sa ibang tao. Iniisip niya na ito ba ang tunay na ugali ni Dekialayan. Naramdaman niya ito mula nang papalayo siya sa palasyo. Pero parang ang kamalayan ni Dekialayan ay sinasakop na ang buong pagkatao niya. Maya-maya lamang ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang lugar kung saan nagtatrabaho si Dekialayan. Ang Imperial University, sa Roteo Hall. Ito ang nakasulat sa mga dokumentong ibinigay ni Uriel sa kanya. Rinig ang bulong-bulungan ng mga mag-aaral. Sabi ng isa, sa wakas makaka-attend din ako sa klase ng Professor Head Dekialayan. Ang sabi naman ng isa, sabi nila siya daw ay master ng spell interpretation. Sagot naman ng isa, oo siya ay kilalang henyo nung bata pa. Bigla namang natigilan ang lahat ng magpakilala na si Dekialayan. Sinasabi niya sa klase niya siya ang kanilang magiging head professor ng University Magic Tower. Dito ay sinimulan na ni Dekialayan ang pagtaturo. Sa kabila nito ay mayroong mga kababaihan na lubos na humahanga sa kanya. Ngunit sa isang banda, may isang babae naman ang lubos siyang kinamumuhian. Sinasabing siya ay isang walang modo. Siya ay kaaway ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng ating manhwa, sinasabi ng isang babae na 3 taon na makalipas mula nang binawi ng kanyang ama ang kanyang sariling buhay. Maraming taon ang ginugol ng kanyang ama para sa pag-aaral sa pag-i-interpret ng spell. Ngunit dahil sa bigla na natamo niya mula nang nakawin ang kanyang research, siya ay naglumagmok. At dahil sa sobrang kalungkutan, mas pinili niyang bawiin ang sarili niyang buhay. At ang tao na nagnakaw ng kanyang research ay tinawag na henyong spell interpreter ng mga tao. Ang taong kasuklam-suklem, si Dekialayan. Gayunpaman, wala na siyang nagawa. Dahil mula nang mawala sa kanya ang kanyang ama ay nawala na ding lahat sa kanya. Siya na pinanganak na maharlika ay nawala ng kayamanan. Kasama lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya. Mula nito, siya ay naging ulila na walang tirahan. Dito siya ay nangangako sa kanyang sarili. Na siya ay maghihiganti sa walang hiyang numako ng research ng kanyang ama. Dahil sa kanyang buong pagsisikap, nakapasok siya sa Empire's Royal University kung saan na si Dekialayan ay isang professor. Kahit na hindi alam ng ibang estudyante ang alam niya.
Ang kakayahan ng professor sa pag-interpret ng spells ay puro palabas lamang, ito ay ninakaw lamang mula sa pagsisikap ng kanyang ama. At dahil sa ginawa niyang iyon, nakasira siya ng pamilya. Pero, paano siya nakakaharap ng ganyan at nakuha pang magyabang? Sa kanyang ama dapat ang posisyong ngayon ay kinakatayuan niya. Pag-alit at nanggagaliiti ulit na sinabi niya na, ibubunyag ko ang kasinungalingan mo. At babawiin ko sa iyo ang buhay na kinuha mo. Ngunit napag-isip-isip niya na kailangan niyang mag-honest daily. Para mapabagsak siya ay kailangan niyang magplano ng maigi. Para sa perpektong paghihiganti, muling sumigaw si Dekyalayan at nag-utos na tumahimik at magsisimula na siya sa pagtuturo. Muli siyang nagpakilala sa mga estudyante. At dinagdag niya na siya ay isang monarch mage na kumokontrol ng mga elemento. Ipinaliwanag niya na may 11 ranggo ang mga mage. At ang monarch ay napapabilang sa pang-4. Kasama sa kanyang pagtuturo ay ang tungkol sa mga magic. Ipinapaliwanag ni Dekyalayan na mayroong 3 malaking katangian at 9 na uri ang magic. Ang mga katangiang ito ay ang pinagmulan, ang pinagkukunan ng magic, at ang elemento. Ang mga uri naman ay ang mga pagtawag ng espiritu, pagwasak, pagsuporta, pagmamagic, pagmamanipula, pagbabagong anyo, pangkukulam at ang huli ay pagkakaisa. Naisip ni Dekyalayan habang siya ay nagpapaliwanag sa kanyang klase na mas madali ang ganto kesa sa iniisip niya. Ito ang kanyang unang pagtuturo sa hindi pamilyar na topic. At kahit na binabasa lamang niya ang script niya ay naiintindihan na agad niya ito. Hindi lang iyon, dahil din sa kanyang kakaibang katangian kaya nananatili silang focus sa kanyang pagtuturo. At dahil sa pagiging tanyag ni Dekyalayan, nagpapakita sila ng interest sa kanyang patuturo. Na parang natural lamang at hindi man lang nahirapan. Iniisip niya dahil ito sa katangian ni Dekyalayan na isang magaling na professor. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtuturo, sinabi niya na, ang paggamit ng mana ay nakadepende kung saan ito nakaimbak sa katawan. Karaniwan sa mga mage, nakaimbak ito sa kanilang ulo para madali nila maisip ang mga spells. Sa mga mandirigma naman, ito ay nakaimbak sa kanilang mga puso at dumadaloy sa dugo patungo sa buong katawan. At ang huli naman, ay sa inner core. Ito ay halo mula sa panloob at panlabas na mana. Ito ang pinakakaraniwan na imbakan ng mana. Sa pagpapatuloy ng pagtuturo, sinasabi ni Dekyalayan na simple lang ang kanyang gustong iparating sa kanila. Ang pagsusumikap ay importante, pero kung wala kang talento, kailangan mong mag-focus. At yan ay naakop kay Dekyalayan. Sa katotohanan, walang kamangha-manghang talento si Dekyalayan. Ang kanyang mana ay 3,375. Ngunit mayroong isang mage na nagtataglay ng 30,000 na mana. Nakakatuwa na tinuturo niya ang mga bagay na siya para sa kanya mismo dapat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtuturo, iniisip niya na kakaiba ang huling part ng script. Iniisip niya kung babasahin daw ba niya ito. Binanggit niya na tapos na ang pagtuturo. At sa huli, bigla siyang natigilan at iniisip niyang maigi kung babanggitin niya ang huling part ng script. Labis siyang naguguluhan kung kailangan ba talaga ito, ngunit naisip niya na kung ang original na Dekyalayan ay sigurado siya na hindi na ito babasahin. At sa huli ay binanggit din niya ang huling part ng script. Mayroon bang mga katanungan? Makikita natin ang mga estudyante na parang kontento naman sa pagtuturo ng professor at tila wala silang katanungan. Napanatag naman ang loob ni Dekyalayan dahil dito. Nang magbibigay na siya ng pamamaalam na salita ay biglang may simigaw at tumawag sa kanyang pangalan at nagsimulang magtanong. Sinasabi nito na kagabi daw may kakaibang mahika ang nakita sa kanilang dormitory. Ito ay parang gawa ng demonyo. Pero Professor Dekyalayan, ang henyong tagapag-interpret ng spell. Natigilan na lamang ang babae nang magsalita si Dekyalayan. Tinanong kung siya ba talaga ay taga-University Magic Tower. Nagulat naman ang babae sa katanungan ng professor at sinabing bakit niya ito naitanong. Sumagot naman si Dekyalayan na kung ikaw ay taga dito, hindi ba ang nararapat na asal ay magpapapakilala ka muna? Di ako sisigot sa bata na hindi alam kung ano ang magandang asal. Sabay talikod at lumakad palabas habang ang babae ay patuloy na tinatawag ang professor. Humingi naman ng paumanhin si Dekyalayan sa isip nito dahil wala na siyang magagawa sa ngayon. Naisip niya na ang comprehension ay kumakain ng napakalaking mana. Makikita natin na ang kanyang mana ay naging 2,005 na lamang. Naiintindihan naman niya ang script sa kanyang itinuro ngunit 1,300 agad ang mana na nawala sa kanya. Ngayon, hindi na siya sigurado kung gaano kalaki ang mawawalang mana sa kanya pag nakagamit na siya ng spell na hindi pa niya nasusubukan kailanman. Makikitang napahiya sa klase at pinagtatawanan pa ng kanyang mga kaklase ang batang babae na nang-ahas na magtanong sa kanya. May nagsasabi din na nagpapapansin lamang siya pero di gumana.
Di na makapagpigil ang batang babae at muling sumigaw ng sandali at napatigil dito si Dekialayan. Pasiga na sinabi ng babae na ang Magic Tower daw ay hindi ito pinapansin at sinasabing gawa-gawa lamang ang daw ito. Sinabi din ng babae na kung siya yun, ay malamang ay alam daw niya kung anong klase ng magic ang ginamit dito. Naglabas ng berdeng aura ang batang babae at hiniling na i-interpret ng professor ang kanyang spell. Sa pagtingin lamang ng spell ng batang babae ay nabawasan na agad ang kanyang mana at bumaba ito sa 360. Sa pagpapatuloy ng batang babae, sinasabi na sa kasalukuyan daw. Karamihan sa mga naguhan sa dormitory ay inaalam kung ano ito, ngunit hindi nila malaman, at humihingi ng tulong ang babae ngunit natigilan ito nang biglang nagsalita ang kanyang professor. Sinabi niya na ito ay barrier magic. Makikita natin ang ibig sabihin ng baguhan ay ang pinakamababang ranggo na ibinibigay sa mage ng unibersidad. Nagulat ang batang babae sa sagot na ito ni Dekialayan. Muling sinabi ni Dekialayan na hindi na kailangang pag-isipan pa. Sinabi ni Dekialayan na ito ay mahika na pader. At hula niya ay mayroong isang gusto silang matrap dito. At sinabi ni Dekialayan na tapos na ang klase. Di na nakasagot dito ang batang babae. Lumabas sa kanyang window na natapos niya ang kanyang side quest na university lecture. At nadagdagan ang kanyang store currency ng 0.5. Habang nasa kantin sa loob ng university, makikita ang mga estudyante na masaya habang kumakain maliban lamang sa isa. Makikita natin ang batang babae na asar kay Dekialayan habang ito ay kumakain. Sumagi sa kanyang isip ang mga nangyari kanina lamang. Ang nais niya sana ay ilantad sa lahat na kasinungalingan lamang ang pag-i-interpret niya ng spell sa pamamagitan ng unknown spell na ginawa niya. Ngunit nagulat lamang siya at ginawa siyang kahihiyan at sinabihan pa siyang walang modo dahil lamang sa hindi niya binanggit ang kanyang pangalan. Naiisip niya na akala niya ay mamamatay na siya dahil sa kahihiyan. Muling napaisip ang batang babae at sinabing nabigla lamang si Dekialayan at basta na lamang niya sinabi na bewitchment spell ang ipinakita niya. Ang bewitchment magic ay napakahirap at karamihan dito ay nangangailangan ng tamang pag-oorasyon. Pero sinabi niya na lamang na ito ay bewitched magic nang walang kahit anong basehan. Ako ang naglagay ng unknown spell sa pinakapintuan ng dormitory kagabi. Sa una ay nakakabahala, ngunit ang pakay ko lamang dito ay upang tumaas ang kakayahang magtuklas ng mga baguhang estudyante ng unibersidad. At muling sinabi ng babae, ngayon, sino ang mali sa atin? Makikita naman natin na may papalapit sa batang babae habang kumakain at tinatawag ang pangalan nito na Eferen. Sinabi nito ang tungkol sa magic spell sa pinto ng dormitory. Iniisip nito na ito ay isang barrier spell. At napatunayan niya na tama siya. Sinabi din ng babae kay Eferen na ang tapang niya dahil nagawa niyang magtanong kay Professor Dekialayan kahit na mukha itong nakakatakot. Sumagot naman si Eferen na, sandali. Barrier magic nga ba talaga iyon? Ngunit sa loob-loob ni Eferen ay labis na pagkamuhi. Iniisip ba nila na nakakmanga ang ginawang iyon ni Dekialayan? Walang basehan, pero nasabi niya agad na bewitched magic agad ang iyon. At hindi ito maari. Nagpasalamat ang babaeng kausap ni Eferen at sinabing gagawa sila ng report ukol dito at sinabing isasama din nila ang pangalan niya dito. Nahihiya naman sumagot si Eferen na okay sige. Muling iniisip ni Eferen kung swerte lang ba ito o tama talaga siya. Parang napaganda pa niya ang kanyang imahe dahil sa ginawa niya. Dito ay kinuha ang isang dokumentong naglalaman ng lecture ni Professor Dekialayan tungkol sa pag-iintindi ng mahika. Binasa niya ang ituturo ni Dekialayan at nabasa niya dito ang katagang. Alamin mo kung sino ang iyong kaaway at mananalo ka sa iyong laban. Kanyang nilukot ang papel at sinabi sa sarili na hindi na siya dapat mag-alinlangan pa. Kailangang lagi niyang nasa paningin ang pagmumukha ni Dekialayan. At may pagbabantang sinabi na, maghintay ka lang, Dekialayan. Ilalabas ko ang mga baho mo. Sa kabilang banda, makikita natin na naglalakad si Dekialayan sa university na kanyang pinagtuturuan. Iniisip niya na lamang na maaring mas lumala pa ang sitwasyon kanina kung hindi niya tatapusin agad ang usapan. Naalala niya ang spell na ginawa ni Eferen at nung tignan pa lamang niya ito ay kusa agad gumana ang kanyang comprehension. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa bilog at mga linya nito, naubos na agad ang natitirang mana sa kanya. At hindi man lang niya nalaman kung anong klaseng spell ang nakita niya. Sa kanyang palagay, kahit na doblehin ang kanyang mana na mayroon siya ngayon ay hindi pa rin niya maiintindihan ang klase ng spell na ipinakita sa kanya ni Eferen. Gayunpaman, mabutit walang nangyaring masama. Nang biglang may narinig siyang boses ng babae na sinasabing, matagal din tayong di nagkita. Nagulat siya dito ngunit alam niya kung sino ito. Ang babaeng may puting buhok at maamong mga mata, ito ay maraming beses na niya nakita sa monitor ng kanyang PC. Muling nagsalita ang babae at kinamusta siya nito.
Ipinakilala ang babae na si Julie Von de Freidan. Siya ang kasintahan ni Dakialayan na ayon sa laro ay magiging pinakamataas na uri ng mandirigma. Hindi inaasahan ni Dakialayan na ngayon pa sila magkikita si Julie. At sumagot si Dakialayan na di siya sigurado, sabihin na nating okay lang. Nakita naman ang galit sa mata ni Julie nang marinig ang sagot ni Dakialayan at sinabing, "Okay ka lang, matapos mong dito pa rin ang pangako mo sa akin nakaraang linggo." Natatarante naman at nagtataka si Dakialayan kung ano ang ipinangako niya kay Julie. At naisip na lamang niyang mas okay kung iiwas na lamang siya. At sinabi na lamang niyang di niya maalala. Lalakad na sana papalayo si Dakialayan nang biglang hamarang si Julie dito at sinabing, "Tatakbuhan mo na naman ba ako? Tulad ng ginawa mo dati." Iniisip ni Dakialayan na hindi na palalagpasin ni Julie ang pagkakataong ito para makapag-usap kaya nagpalusot na lamang siya at sinabing nagkalagnat siya nakaraan at mukhang nagkaroon ng side effect ng pagkalimot. At muli ay itinanong ni Dakialayan kay Julie kung ano nga ba ang kanyang ipinangako. Muling ipinaalala ni Julie ang panahon na nangako si Dakialayan sa kanya. Makikita na sinasabi ni Julie kay Dakialayan na kung magiging totoo ka sa iyong sarili. Dapat ay umamin ka sa lahat na ikaw ay mapagpanggap at mapagmataas. Pag ginawa mo ito ay sasama ako sa iyo. Muling ipinakita ang kasalukuyang galit na si Julie at sinasabing nagkakamali siya at nagtiwala siya dito. At mula nito ay nakayuko niyang sinabihan si Dakialayan na maari na siyang umalis na tila ba nagpapalam na dito. Walang isip-isip naman at umalis din agad itong si Dakialayan at makikita naman natin ang tila asar na mukha ni Julie dahil sa ginawa iyon ni Dakialayan. Ang engagement ni Julie kay Dakialayan ay hindi sinasadya. Muling pumasok ang alaala sa isip ni Julie nung una pa lamang silang pinagkasundo ng kanilang mga magulang. Si Dakialayan na talentadong mage. At si Julie na may talent din sa pandirigma. Ipinakita ang galak na lalaki at sinasabing sigurado sila na ang pagsasama nila Dakialayan at Julie ay magiging epektibo sa politika at sa kanilang lahi. Ang Yoklines at ang Freydens. Ang mga lahi ng dugong bughaw. Wala nang makakapigil sa kanilang pagsasama. Sa isip naman ni Julie ay okay lang ito. Dahil para naman ito sa kanyang pamilya. Kahit na hindi niya mahal si Dakialayan. Ngunit napag-alaman ng kani-kanilang pamilya na ang talento ni Dakialayan ay hindi totoo. At ito ay kanyang itinago. At pinagsinungalingan pa niya ang buong mundo at sinabi na siya ay isang henyon sa pagsusuri ng mga spells. Ipinapakita sa dyaryo ang ulat ukol sa pagbagsak ng isang Wizkid. Ang pinakabatang professor ng Magic Tower ay tinatayang walang progreso sa kanyang pagsasaliksik sa loob ng 3 taon. Matapos ng insidenteng ito, tumigil na siya sa pagpapakita ng kahit ano pa sa kanyang natapos. Sa kabila ng lahat, pinanatili ng Yoklins at ng Freydens ang kanyang lihim. Dahil ayaw ng dalawang pamilya na maging ugat ng usap-usapan. Ayaw nilang malaman ng mga tao ang kanilang kahinaan. Ngunit ito ay hindi na matiis ni Julie. Papayag siyang magpakasal sa taong hindi niya mahal. Pero hindi niya kayang tiisin ang mga kasinungalingang iyon. Yan ay ang paniniwala niya bilang mandirigma. Muling bumalik sa nakaraan. Sa eksena ng pangako, sinasabi ni Dakialayan na yun lang ba ang iyong hiling? Sige, gagawin ko ang sinasabi mo. Labis naman ang kasiyahan ni Julie sa narinig at sinabi na pumayag ka rin. At bumalik na sa kasalukuyan. Ang galit na si Julie ay may madiin na pagsabi kay Dakialayan. Ikaw, hindi mo talaga balak tumyupad sa pangako anuman ang mangyari. Sa paglabas ng university, ipinapakita ang ganda ng disenyo ng Magic Tower. Ang Imperial University ay ang pinakamagandang university sa laro. At ang Magic Department ang kanilang ipinagmamalaki. Na kung ikukumpara sa Korea, ito ay Seoul University's Medical School. At ang Magic Tower ay ang Seoul National University Hospital. Napakaganda nito. Malaking campus. Ang mga halaman ay alagang-alaga. Para itong isang American college campus. Naalala niya habang ginagawa pa lamang ito ng kanyang grupo ay gumugol sila ng mga araw para lamang makagawa ng ganyang kagandang kapaligiran. Ngunit naisip niya na mas maganda sana kung nasa ibang katauhan siya. Maya-maya ay may naramdaman itong mabilis na papalapit sa kanya, sinanggan niya ito ng siko at mabilis namang tumubo ang lalaki kasabay ng pagkalat ng mga papel at curtain na dala nito. Mabilis namang humingi ng paumanhin ang lalaki at sinasabi niyang nagmamadali siya para makita ang kanyang professor. Nakilala naman ni Dakialayan ang lalaking nakabangga sa kanya. Ito ang bata na gumagawa sa kanya ng strip. Buong akala niya na ito ay isang pag-atake mula sa likuran. Nabanggit na lamang niya na, ikaw pala, Zoro, tama. Tumanggi naman ang lalaki at sinabing siya si Allen. Muling sumagot si Dakialayan at nagpalusot na lamang na nagkamali lang siya. At sumang-ayon naman dito si Allen.
Walang nakakaalam kung saan nakuha ni Dekialayan ang pangalan na Zoro. Siya lang ang nakakaalam nun. Sa loob ng opisina ni Dekialayan makikitang hawak-hawak na niya ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Allen at sinasabing ito ba ang dahilan kung bakit ka nagmamadaling makita ako. Sumagot naman si Allen na opo professor, yan ang mga listahan ng mga bagong mage ngayong taon na humihiling ng sponsorship. Ipinapaliwanag na ang Magic Tower ay katulad ng research facility sa tunay na mundo. Kaya pera ang kailangan para makapag-develop ng magic. Ang mga professor ng Magic Tower ang nagbibigay ng sponsor sa mga bagong mage na sa tingin nila ay karapat-dapat. Nang suriin ni Dekialayan ang mga ito ay may napansin itong malagintong liwanag sa mga pangalan ng gustong mag-apply. Sa tingin niya ay dahil ito sa kakayahan ni Dekialayan na wealthy magnate. Ipinaliwanag dito na ang wealthy magnate ay isang kayamanan mula nang siya ay pinanganak. At isang talento na makapagpondo sa isang bagay na tiyak na pagkakakitaan sa pamamagitan lamang ng pakiramdam. Habang dami-dami ang impormasyon sa ibinibigay, mas lalong nagiging sigurado ito. Ipinakita din ang katangiang sharp eyesight. Ito ang abilidad na makita ang mga katangian, mana, points at ang mga kaparehas pang bagay. Karaniwang itong ginagamit kasabay ng ibang katangian kaysa sa sarili nitong katangian. At naisip ni Dekialayan na ito ang resulta ng pinagsamang wealthy magnate at sharp eyesight. Sa pakiramdam ni Dekialayan na ang mga pangalang nagninigning ay magbibigay sa kanya ng kayamanan. Madami din silang magkakapareho, ngunit ito ang pinakamaliwanag sa kanila. Si Efren Luna, siya ay isa sa bida ng laro. Ayon sa developers na gumawa sa kanya, naulila siya sa kanyang ama dahil kay Dekialayan. Tinanong naman ni Dekialayan si Allen na kung bakit walang kahit na sino man ang nag-sponsor sa kanya. Sumagot naman si Allen at maaring natatakot ang lahat. Agad namang nainitindihan ito ni Dekialayan. At naisip niyang natatakot ang lahat na kung anong gagawin niya sa kung sino man ang mag-sponsor dito. Masyadong magaling si Efren para sa Magic Tower. Kahit di pa niya natatapos ang pag-aaral. Ngunit si Efren ay ang kaaway ni Dekialayan. Hindi, si Dekialayan ang kaaway niya. Kung hahayaan niya lamang na mangyari ang mga bagay na naaayon sa laro, malamang ay kamatayan din ang kanyang magiging katapusan. Ang kapalaran ng kontrabida. Ang buong mundo ay hinihiling ang kanyang kamatayan, bagamat pag hindi siya napatay, ito ang nagpapalakas sa kanya. Sa buong laro, maraming paraan para mapatay si Dekialayan. Masiksak ng espada sa puso, matusok ng stick sa ulo, malason sa baso ng alak at maging masabugan ng bomba ng mga terorista. Kahit na sa anong paraan, ang katotohang siya ay mamamatay ay hindi ito mababago. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang ibahin ang kanyang mga desisyon. Ang mga desisyon na hinding-hindi gagawin ng original na Dekialayan. Makikita na pinirmahan niya ang dokumento at iniabot kay Allen. Inutusan niya si Allen na ipasa na ang mga dokumento. At nag-utos ito na ikuha siya ng ilang libro dahil mayroon daw siyang balak isulat bago siya umuwi. Sumunod naman si Allen at nagpaalam na sa professor. At si Dekialayan ay naiwan ng mag-isa sa kanyang opisina at nag-iisip-isip. Kailangan niya ng maraming pera para makaligtas. Karamihan ng kanyang kamatayan ay kayang malampasan gamit lamang ang pera. Ang pamumuhunan sa mage ay isang paraan para makakuha ng pera. Pero hindi ito sapat. Karamihan sa mundong ito ay gusto siyang mawala. Gusto nila siyang tapusin sa kahit na anong paraan. Kaya ang totoong paraan para makaligtas. Ang tanging kailangan niya ay makalabas. Kaya, kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang maging mas malakas upang makaligtas sa mundong ito. Ngunit ang kanyang talento ay karaniwan lamang. Sa ganitong kalagayan, hindi niya kakayanin ang mga pagsubok na haharapin sa kanyang buhay. Hindi siya makakaligtas sa paparating na walang humpay na pagtatangka sa kanyang buhay. Sa kabila nito, may mga bagay na nagbibigay pag-asa sa kanya upang makaligtas. Ito ang kanyang kasanayan. Hindi siya mahusay sa pagmamanipula ng mga elemento, ngunit may pag-asa pa siya sa earth at fire elements. Kung pagsasamahin ang earth, fire, at dagdagan pa ng metal, makakabuo ito ng isang bagong kasanayan para kay Dekialayan, at tinatawag itong Midas Touch. Ayon sa system, nangangailangan ng mana upang ma-unlock ang kasanayang ito. Dahil dito, ang kasanayan ni Dekialayan sa pagmamanipula ng metal ay nagbigay sa kanya ng bagong kakayahan. She-controlled levitating blades. Maganda itong pakinggan, ngunit sa totoo lang, ito ay isang uri ng telekinesis. Sa mundong ito, tipikal na lamang ang ganitong klaseng kakayahan. Makikita natin dito na nagbabasa ng libro si Dekialayan tungkol sa basic manipulation magic. Nasabi niya rin na kahit siya ay kulang sa talent, maaari niyang mapunan ito sa pamamagitan lamang ng pagmamanipula ng metal element. Ngunit ayon sa libro, ang pinakaunang hakbang ay kailangan niyang matutunan kung paano manipulahin ang mga bagay.
Kailangan kong malaman kung paano magmanipula ng mga bagay, ang nasabi niya sa sarili. Hanggang sa subukan niya ito. Inilapat ni Dekialayan ang kanyang kamay sa libro at nagsimulang mag-concentrate. Makikita natin na may lumalabas na asul na aura mula sa libro patungo sa kamay ni Dekialayan. Palaki ito ng palaki hanggang siya ay makabuo ng tila isang shield barrier sa kanyang office table. Sa sobrang lakas ng nilabas niyang aura, nagkulay asul na ang buong opisina. Ang mga nilalaman at aura sayo ng telekinesis ay dumiretso sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang pluma na nasa ibabaw ng kanyang lamesa at sinubukan niyang manipulahin ito. Makikita natin na matagumpay niyang napaangat at inilipat ang pluma gamit lamang ang kanyang isipan. Dito, sinasabi na ang lahat ng aura sayon ay mabilis niyang naaalala, kaya't hindi na niya kailangang banggitin pa ito. Naalala din niya na dati ay sa mga laro lang niya ito nakikita, ngunit ngayon, nangyayari na ito sa kanya. Sinasabi sa system na kapag na-unlock na ang skills, automatikong makakabisado ito. Ngunit kahit na ito ay basics pa lang, kung hanggang dito lamang ang kanyang nalalaman, hindi niya makukuha ang lakas na gusto niya, at lalong hindi magiging mataas ang kanyang rango sa pagmamanipula. Muli siyang nag-isip ng paraan upang mapalakas pa ito. Hanggang sa naisip niyang ilagay ang magic circle sa kanyang buong katawan. Ipinapaliwanag sa libro na ang magic circle ay lalong lumalakas habang ito ay lumalaki. Dahil dito, kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa comprehension upang maintindihan ang kanyang buong katawan. Hindi lamang sa utak at puso, kundi ang kanyang buong kalooban. Kailangan niyang yukit sa kanyang buong katawan ang magic circle upang mapalakas ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula. Ngunit may pagkakataong hindi kakayanin ng kanyang katawan ang bigat nito, at maaaring magdulot ng masamang epekto. Ngunit ang kanyang katawan ay may espesyal na kakayahan na tinatawag na Iron Man, kaya't ito ang tatanggap ng lahat ng masamang epekto. Muli, makikita natin sa system ang kanyang katangiang Iron Man. Sinasabi dito na ito ay isang kakayahan upang palakasin ang pisikal na katangian at ilagay ito sa pinakamataas na kalidad. At ito ang natatangi niyang pag-asa. Ang kasalukuyang mana ay 800, at iniisip niya na sapat na ito upang muli niyang subukan ang kanyang kakayahan. Makikita natin na muli niyang sinubukan ang pagmamanipula, at muling may malakas na aura ang pumalibot sa loob ng kanyang opisina. Dahil dito, makikita natin ang mga pulang ulap na muling bumubukas, tulad ng nangyari noong mga unang chapter ng kwento. Isang kakaibang takot at sakit ang kanyang naramdaman, sobrang sakit na hindi maipaliwanag. Ang pakiramdam na parang nababali ang bawat buto at ang kanyang kalamnan ay tila nagpuputol-putol sa sakit. Ngunit hindi siya dapat magpaapekto dito. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan. At ito ang katangian ng isang noble. Dito, makikita natin na huminto na ang aura na bumabalot sa loob ng kanyang opisina. Dahil pala naubos na ang kanyang mana, ay makikita natin na labis na siyang nanghihina. Sinasabi niya dito na siya ay nabigo dahil kulang ang kanyang mana. Ngunit mayroon pa siyang nakuha mula rito. Ngayon, mayroon na siyang magic circle sa kanyang balikat. Makikita natin ang balikat ni Dekialayan na may nakaimprentang aura sayon. Muli ay sinabi ni Dekialayan na sa pakiramdam niya, aabutin pa siya ng 2 linggo upang mailagay ang magic circle sa buong katawan. Makalipas ang 1 buwan matapos ang pagtuturo ni Dekialayan sa loob ng klase, dumating ang kanilang unang lecture sa labas ng kanilang classroom. Maririnig natin ang usap-usapan ng mga estudyante, ayon daw sa mga mas nakakataas na taon sa kanila, iba raw ang takdang gawain nila sa labas ng eskwelahan. Makikita natin ang ipinaskil na karatulang kahoy ni Dekialayan tungkol sa kanilang gawain sa araw na iyon. Sinasabi dito na kailangan nilang subukan ang kanilang kakayahan, at magpasa ng kahit anong bagay mula sa lugar na may nag-uumapo na mga elemento. Muli, may nagsabi na estudyante na ang gusto lamang ipagawa ng kanilang professor ay pag-aralan ang sariling kakayahan gamit ang mga elementong nasa paligid. Maririnig naman sa ibang usapan na yun lang daw ang kanilang gagawin, at may isa namang naghahanap ng kanilang professor. Sa kabilang banda, makikita natin si Eferen, ang kaisa-isang estudyante na hindi nagugulat sa galaw ni Dekialayan. Nasabi pa niyang irresponsibleng tao itong si Dekialayan, lalo na't unang klase nila sa labas ng classroom at karatula lamang ang ipinadala. At dito ay makikita natin na may nakabangga sa kanya na kapwa estudyante. Nagalit siya dito at sinite, ngunit nang makita kung sino ang babaeng nabangga niya, agad siyang natigilan. Dahil ito si Sylvia von Josephine Ilaid. Lumingon lamang si Sylvia kay Eferen at tila walang nangyaring aksidente, at dumiretso na siya sa kanyang lakad. Gulat na gulat si Eferen sa hindi pagpansin ni Sylvia sa kanya. Sa kanyang isipan, tanong niya, hindi ba ako nito naaalala? Kaya't hinayaan na lamang ni Eferen ang nangyari at nagsimula na siyang magsanay sa kanyang kakayahan sa elemento.
Makikita natin siyang gumagawa ng kastilyong buhangin gamit lamang ang kanyang isipan. Ngunit sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano ang nangyari kanina. Sigurado siya na ang babaeng nabangga niya kanina ay kabilang sa angkan ng mga Iliad. Dito, magbabalik tanaw tayo sa 10 taon na nakalipas. Makikita natin ang batang Efere na basang-basa sa ulan, puno ng kalungkutan, habang napapalibutan ng mga kawal. Malalaman natin na ginamitan ng dahas ang angkan ng Iliad. Inutusan ng mga kawal upang pasukin ang kanilang mansyon at pagbantaan ang kanilang buhay. Galit na galit si Eferen, sinasabing, paanong hindi mo ako nakikilala? Hanggang sa may malakas na hangin na humampas sa kanyang kastilyong buhangin na ginagawa. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Mabilis pumasok sa isip ni Efere na ginamitan ito ng mana para humigop ng malakas na hangin mula sa di kalayuan. Hanggang sa hindi kalayuan, nakita niya si Sylvia na bumubuo ng kastilyong buhangin. Ngunit sa pagkakataong ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa ginawa niyang kastilyo at ginamitan ng napakalakas na aura. Galit na naman itong sinite ni Eferen at ipinapatigil ang ginagawa ni Sylvia dahil kinukuha daw nito ang mga bagay na kanya. Muli, hindi pinansin ni Sylvia si Eferen at nagpatuloy sa paggawa. Nagsalita na naman si Eferen, bakit hindi mo ako pinapansin? Gigil na gigil si Eferen at hindi malaman kung bakit hindi siya pinapansin ni Sylvia hanggang sa makaisip siya ng paraan. Sinabi ni Eferen, bakit ka nagpapanggap na hindi mo ako nakikilala, Miss Sylvia? Patuloy pa rin ang ginagawa ni Sylvia at nagsalitang muli si Eferen. Yan din ang akala ko, pero hindi pwedeng hindi mo ako maalala, pagkatapos pagbantaan ng pamilya mo ang aking pamilya para itigil ako sa pag-aaral ng magic. At bakit? Takot ka ba na mas magalingan pa kita? Sumagot si Sylvia, hindi ko daw ito kilala, habang patuloy pa rin sa paggawa. Galit na galit si Eferen dahil parang minamaliit siya ni Sylvia. Muling sumagot si Sylvia at sinabi niya, ang ama lamang ni Eferen ang aking naaalala. Nagulat si Eferen sa sinabi ni Sylvia dahil ang ama lamang niya ang kanyang naaalala. Ngunit muli, nagsalita si Sylvia at tinawag ang ama ni Eferen na isang dating maharlikang mayabang. Sinabi din ni Sylvia na alam niyang namatay na ito. Sobrang galit ni Eferen sa narinig na iyon. Kahit sa malayo, kitang-kita ng mga kapwa estudyante ang berdeng aura na nagmumula sa kanyang mga kamay, at mula sa taas, aatake ito papunta kay Sylvia. Pasiga na tinanong ni Eferen, anong sinabi mo tungkol sa aking ama? At hinamon niyang ulitin ang kanyang sinabi nang makita niya ang kanyang hinahanap. Sa sobrang galit ni Eferen, ay napakalakas na aura ang kanyang inilabas para sa pag-atake kay Sylvia. Makikita naman natin si Sylvia na naglabas na ng barrier at tila nagugulat sa lakas ng aura na inilabas ni Eferen. At dito ay makikita ang malakas na pagsabog. Sa sobrang lakas ng pagsabog, halos liparin ang mga kaklase nila na nasa paligid. Nagtataka naman ang iba kung ano daw ang nangyari. Ang iba naman ay nag-aalala na kung may nasaktan daw ba sa mga kasamahan nila. Makikita naman natin dito si Eferen na nakasabunot sa nakaluhod na si Sylvia. Nagpupumiglas dito si Sylvia at sinasabihang bitawan siya, ngunit si Eferen ay galit na galit pa rin at pinipilit na bawiin ang paglalapastangan niya sa kanyang ama. At dito ay nandilim na ang paningin ni Eferen at nagpasya na siyang tapusin si Sylvia. Napatigil naman ang dalawa nang may nakita silang kakaibang liwanag galing sa kalangitan at ito ay napakalaki. Nagpapanik na ang mga estudyante at nagtataka kung ano nga ba ang napakalaking liwanag na iyon. Nabanggit na lamang ni Eferen na ito daw ay isang void. Yan daw ang epekto ng pagbabangga ng mana niya at ni Sylvia kanina. Hinihigop nito ang lahat ng nasa paligid at wala itong pinipili. Nagsisigawan naman ang mga estudyante at sinabi na ito ay saysubog na. Ang isa naman ay nagsabi na kailangan na nilang tumakbo. Habang si Eferen naman ay nanlulumo sa maaaring mangyari. Alam niya na pag ito ay sumabog, lahat ng piraso ng bakal ay tatalsik sa lahat ng direksyon na napakalakas, na parang bala ng baril, at lahat ng nandito ay mamamatay. Makikita natin dito na nagsimula na ang pagsabog. Si Eferen naman ay gumawa ng sarili niyang barrier para maging proteksyon sa mga piraso ng bakal, ngunit tila hindi nito kakayanin sa sobrang lakas. Hanggang sa nagulat na lamang ito nang biglang tumahimik ang paligid at tila tumigil ang pagsabog. Dito ay makikita natin na si Dekelayan pala ang dahilan ng pagtigil ng pagsabog. Takang-taka ang mga estudyante sa nangyayari, tinatanong kung kailan pa nakarating doon ang kanilang professor. At nagtataka ang mga ito kung bakit daw tila nagyelo ang mga piraso ng bakal na dapat ay tatalsik sa kanila. Makikita natin dito si Dekelayan na literal na pinahinto ang lahat ng piraso ng bakal sa ere at ginawa itong parang nagyayelong kristal. Sobra naman ang paghanga ng mga estudyante dito nang makita kung paano ginamit ng kanilang professor ang telekinesis.
Lahat sila ay napatigil at napanganga dahil dito. At dahil ang mga ito ay estudyante pa lamang ng Magic School, ang tingin nila dito ay kabigha-bigani, maging si Eferen at Sylvia ay natulala dahil sa ganda nito at wala silang magawa kundi pagmasdan ang kamangha-manghang kaganapan na ito. Dito ay nagsalita na si Dekelayan at sinabi na ititigil muna ang pagtuturo ngayong araw, at pinayagan ng umalis ang lahat maliban lamang sa may kagagawa ng kaguluhan, sabay ang tingin niya dito kay Eferen at Sylvia. Napamura naman sa sarili itong si Eferen dahil sa alam niyang malalagay siya sa alanganin dahil siya ang nagsimula nito. Sa loob ng university, sa kwarto ng interrogation, makikita natin sa loob ang head professor na si Dekelayan at ang chairwoman na katabi niya sa upuan. At dito ay binati sila ng Spirit Studies Department Professor na si Retlan at Relan dahil nauna silang nakarating dito. Bukod dito ay pinuri pa sila na sila talaga ang karapat-dapat na role model ng mga mage dahil sa disiplina nila sa kanilang sarili. Pinasalamatan naman ni Magic Tower University Chairwoman na si Adeline Segelian sila Retlan at Relan sa papuri sa kanila at humingi din ng paumanhin dahil sa maikling panahon ng abiso ng pagtawag sa kanila para sa isang pagpupulong. Ngunit sa kabila ng maikling abiso na ito, ay nagpapasalamat siya dahil nakarating pa rin sila ng maaga at sabay bati din kay Dekelayan. At dito ay nagsimula na magtanong si Relan kung sino daw ang nangahas na sakta ng babae sa angkan ng mga Iliad. May sumagot naman na nagsabing isang mababang uri ng tao lamang na hindi pa nakakapasok sa eskwelahan, yan daw ang sabi-sabi nila. Kaya nga ang tawag nila dito ay bastos na walang pangalan. Dito naman ay muling sumagot si Relan at sinabi na narinig daw niya na mabilis namang naagapan ni Professor Dekelayan ang pangyayari, kundi ay tiyak na malaking gulo daw ito. Sumang-ayon naman si Retlan at sinabi na nakakamangha ang ginawang iyon ni Dekelayan. Dito ay napapansin na ni Dekelayan na sumisipsip lamang ang mga ito sa kanya. Naiisip niya na ang lahat ng professor ay magagaling bilang gabay sa mundong ito, kaya't sigurado na siya sa resulta ng pagpupulong sa pagdidisiplina na ito. Ang anak ng makapangyarihang angkan ng mga Iliad na si Sylvia at ang nalugmok na maharlika na ngayon ay pangkaraniwang tao na lamang na si Eferen. Halata naman kung sino ang papabura ng pagpupulong na ito. At dito ay nakaisip ng paraan si Dekelayan, naisip niya na ibahin ang resulta ng pagpupulong, dahil kanina pa niya nakikita ang galit na enerhiya na lumalabas kay Eferen na siya lamang ang nakakakita dahil sa kanyang kakayahan na sharp eyesight. Ipinakita sa window ang villain state at ang ibig sabihin nito. Ang kapalaran ng kontrabida na ang buong mundo ay gusto siyang pabagsakin. Ngunit ang mga bagay na hindi makapagpabasak sa kanya ay makakapagpalakas sa kanya. Kung hindi ko babaguhin ang resulta ng pagpupulong ay malamang ay nalalapit na ang kanyang katapusan. At dito ay sinimulan na ang pag-iimbestiga para kila Eferen at Sylvia. Ipinapakita ang dalawa ng nakaupo sa upuan sa harap ng committee. Dito ay nagsimula na magtanong si Relan at Pasiga nitong pinagsabihan si Eferen tungkol sa malaking kaguluhan na ginawa nito at pahapyaw na namang sip-sip kay Dekelayan na marami sana ang mapahamak at maigi na lamang ay nandoon si Professor Dekelayan. At dito ay tinanong na si Eferen kung bakit siya nagpasimula ng away. Sumagot na naman si Eferen na hindi niya masabi. Nagalit naman ang committee sa sagot na ito ni Eferen. Sa loob-loob naman ni Eferen ay alam niyang sa simula pa lamang na mayroon ng pinapanigan ng mga ito kaya hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Muli ay bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Sylvia tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Minamaliit ni Sylvia ang kanyang ama at hindi siya makakapayag dito, ngunit hindi niya pwedeng sabihin ang lahat sa harap ng kanyang kaaway. Dito ay muli nating maririnig si Relan na muling sumigaw at tinatanong kung anong kalokohan daw ba ang kanyang pinaggagawa. At nilay pa nito ang pagiging mababang uri ng tao at sinabihan pa itong asal hayop. Kasunod ay pinagsabihan nito si Eferen na dapat niyang igalang ang amwat ng antas ng pwesto ng pamumuhay niya at ni Sylvia, na dapat daw ay alam na niya ang mga ganitong bagay. Nakayuko at tahimik lamang si Eferen habang naririnig ang sermon sa kanya ni Relan. Dito naman ay si Sylvia naman ang hininga ng salaysay ukol sa mga pangyayari kanina. Ikinwento naman ni Sylvia na habang isinasagawa niya ang kanyang gawain sa klase ay aksidente niyang nasira ang gawa ni Eferen at dito na nagsimula ang kanilang pagtatalo. Nagsalita naman ang committee at ipinaliwanag na hindi sinasadya ni Sylvia ang nangyari, ngunit si Eferen itong gumawa ng malaking gulo. At muli ay nilay ng committee si Eferen bilang mababang uri na bastos at tinanong pa ito kung mayroon daw ba siyang problema sa pamamahala ng kanyang emosyon. Maririnig na sunod-sunod na komento ng committee na dapat daw ay patalsikan siya ng chairwoman, at ang isa naman ay nagsabi na hindi dapat palagpasin ang ganyang ugali at kanyang karahasan. Dito ay nakayuko lamang si Eferen at biglang nakakaramdam ng panlalamig. Habang binabato sa kanya ang lahat ng panlalait at pambibintang sa gitna ng pagpupulong.
Ang lahat ay galit sa kanya at hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Sa kanyang isipan ay kailangan niya ng magpoprotekta sa kanya, ang kanyang ama. Ngunit wala na ang kanyang ama. At dahil ito sa isang tao, si Dekialayan ang may kagagawa ng lahat ng ito. Dito ay nagsalita naman ang chairwoman na si Adeline at sinasabi niyang tila nagkasundo na ang lahat para sa isang desisyon. Ngunit bago pa magdesisyon ay pinagbigyan munang magsalita ni Adeline si Dekialayan kung ano ang kanyang masasabi ukol sa pangyayari bilang isa siya sa nakasaksi dito. Napayuko ng tuluyan dito si Eferen at nawala ng pag-asa nang nagsimula ng magsalita si Dekialayan. At dito ay nagsalita na si Dekialayan na may formal na pagpapakilala na sinasabing, siya daw si Dekialayan at nagtatanong bilang professor head ng gusali at miyembro ng disciplinary committee. Diretsahan niyang tinanong na sa tingin daw ba niya ay wala siyang kasalanan sa pangyayari. Sabay banggit sa pangalan ni Sylvia von Josephine Ilaid. Hindi naman makapaniwala ang dalawa dahil sa kanilang narinig at biglang hindi nakapagsalita dito si Sylvia kaya't inulit dito ni Dekialayan ang kanyang katanungan. Gulat na gulat naman si Eferen at hindi malaman kung ano ang nangyayari. Dito ay gulat din ang buong komite at sinasabing anong kaganapan daw ito. Makikita din natin si Relen na bumubulong kay Dekialayan at tinatanong kung ano ang kanyang sinasabi. Nagpatuloy naman dito sa pagsasalita si Dekialayan at sinabing maaari maiwasan ang kaguluhan pero hindi mo ginawa. O hindi kaya ang kakayahan mo na inaasahan ng lahat na napakataas ay kulang pa rin para dito. Dito ay nagulat si Sylvia ukol sa mga siniwalat ni Dekialayan at napayuko na lamang at humingi ng tawad at sinabi na humihingi siya ng kapatawaran, at sa katotohanan daw ay hindi niya sinalag ang atake ni Eferen dahil gusto niyang malagay ito sa mas malaking kaguluhan. Nagulat naman si Eferen dito sa sinabi ni Sylvia. At lalo siyang nagulat kung bakit hindi siya ang inusisa nito kundi si Sylvia. Alam naman niyang siya ang nagpabeya dito. Dito ay makikita natin na kinakausap ni Relen si Dekialayan at sinasabi na ayon sa batas, hindi daw ito kasalanan ng dumpensa lamang, ito ay kasalanan ng kung sino man ang gumawa ng pag-atake. At sumagot dito si Dekialayan at sinabing kung talagang aayon tayo sa batas, dapat ako ang sisihin dito dahil ako ang nagbigay ng takdang gawain para dito. At tinanong naman niya dito si Relen kung gusto daw ba niyang ako na lamang niya ang kasalanan. Uutul-yutul namang sumagot si Relen na syempre ay hindi, dahil hindi ito maganda para sa university. Dito naririnig ni Eferen ang usapan ng komite at patuloy ang kanyang pagtataka dahil maging ang komite na pabor sa panig ni Sylvia ay tinututulan niya. Inisip niya kung bakit ganoon ang kanyang ginagawa para lamang protektahan siya. Dito ay biglang napapalakpak ang chairwoman na si Adeline bilang pagkuha ng atensyon ni Dekialayan at Relen at sinabi na tumigil na sila. Dinugtong pa niya na ayos lamang daw na magkaroon ng away ang mga kabataan, at kasama daw ito sa kanilang paglaki. Muling dinagdag ni Adeline na sila ay mga baguhan lamang sa eskwelahang ito kaya't kanyang naisip na kaysa magturoan pa sila kung sino ang mali at manlay ng kung sino man ay dapat ay pagbigyan na lamang muna nila sila ngayon. At dito ay kanyang pinag-utos na walang parusa na ibibigay sa dalawa at kanya ring tinapos ang naturang pagpupulong. Nagulat naman si Eferen sa naging resulta ng pagpupulong at sinasabi niyang handa na siyang mapatalsik sa university na iyon. At sinabing ang kilala niyang Dekialayan ay ganun ang gagawin. At iniisip niya kung bakit iba ang naging galawan ni Dekialayan sa pagkakataong iyon. Habang naglalakad palabas ng pagpupulong, makikita natin si Relen na patuloy na sumisipsip kay Dekialayan at sinasabi na inaasahan daw niya sa isang professor head ang pagkakaroon ng kamanghamanghang pagsusuri sa pangyayari. Patuloy ni Relen na para ito sa lahat ng estudyante ngunit natigilan si Dekialayan sa paglalakad nang makita niya si Eferen na masama ang tingin sa kanya mula sa ibabang parte ng pasilyo. Pasiga na nagsalita si Eferen at nagsimula na magtanong dito na kung naalala ba niya ang apelyido niya na Luna, at kung naaalala ba nito ang kanyang ama. Sa pagpapatuloy ay tinanong niya na kung naalala daw ba niya ang taong naglaan ng buong buhay para sa kanya bago niya bawiin ang sarili niyang buhay. Ang lahat pala ng ito ay nasa isip lamang ni Eferen. Dito ay ipinakita na si Eferen at nagsimula ng magsalita. Kanyang sinabi na may gusto lamang siyang itanong sa kanya. Hindi na nabigla si Dekialayan at kanya nang inaasahan na ito ay mangyayari. Iniisip naman ni Eferen na may kailangan siyang malaman kay Dekialayan. Kung naaalala pa kaya nito ang kanyang pamilya na Luna, at kung paano namatay ang kanyang ama dahil sa kanyang kagagawan. Ngunit dito ay nag-aalangan si Eferen na itanong ito kay Dekialayan. Naglalaro sa kanyang isipan, paano kung nakalimot na si Dekialayan? At baka bawiin niya ang desisyon ng komite para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit iniisip din niya na wala na siyang pakialam kahit bawiin ang desisyon, at paano nga kung hindi talaga maalala ni Dekialayan ang kanyang ama, tila mas masakit pa na malaman iyon.
Nang bigla ay nagsalita na si Dakyalayan at sinabihan si Eferen na hindi na niya kailangang itanong pa. At sinabi din ni Dakyalayan dito na huwag siyang magsayang ng lakas para sa mga bagay na nakalipas na. Natahimik si Eferen dahil sa narinig. Sinabi niya na tama ang kanyang hinala, naalala pa rin niya ito at ang kanyang ama. Ngunit kung ganoon, ay wala siyang dahilan upang tulungan ito. At naisip din ni Eferen na kung nagiging responsable kaya si Dakyalayan dahil sa mga nangyari, kaya tinulungan niya ito. O naaawa lamang ito sa kanya kaya siya tinulungan. Ngunit sa kabila ng lahat, gamaan ang kalooban ni Eferen dahil sa kanyang natuklasan na hindi pala siya nakalimot at naalala pa rin niya ito. Masaya na si Eferen dahil sa mga bagay na iyon. Sa ngayon, ay ayos na siya dito. Dahil sa pangyayari, makikita natin sa system window ang villain's fate overcome. At ito ay nagdagdag ng plus to store currency. Sa kabilang banda, habang si Sylvia ay pabalik na ng kanyang palasyo lula ng kanilang magarang sasakyan, maririnig na tinatanong ito kung ano ang nangyari. Kasunod nito, ay sinabihan din siya na wala na namang siyang dapat ikabahala pa sa batang iyon. Dito ay ipinapakilala sa atin na ang nagtatanong ay si Giltian von Ludwig Illaid. At siya ang head of the family ng Illaid Esper Mage. Sa pagpapatuloy ni Giltian, sinasabi niya na si Eferen ay may totoong talento, ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Makikita natin dito ang 10 taon ang nakaraan, sa araw ng pagsusulit ng kakayahan para makapasok sa paaralan. Ipinapakita ang batang version ni Eferen at Sylvia sa harap ng isang matandang lalaki na may ball ang crystal na labis na nagliliwanag at sinasabing ito ay imposible. Sa pagpapatuloy ng matanda, ay sinasabi na parehas daw sila na may kakayahan para maging archmages. Gulat na gulat naman ang mga nasa paligid at sinasabi na kung ano daw ba ang nangyayari at kung paano daw naging dalawa sa loob ng kanilang pamayanan. Dito ay ipinapakita na walang kamwangwang ang dalawang batang mage sa mga nangyayari. Dito ay makikita natin ang batas ng mga mages. Ang pinakamataas na antas sa mundong ito. At ito ay walang katapusan. Ang mga nandirito ay hindi kayang maabot kahit pa mismong emperor. Ang mga nasa ganitong antas ay tinatawag na archmages at nakaukit na ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Ngunit ayon sa nakagawian, 3 lamang ang maaring maging archmages sa isang panahon. Hindi mahalaga kung anumang uri o saan man dalubhasa ang isang mage. Yan ang kanilang batas na hindi matitibag. Sa panahon ngayon, bukod kay Demercon, ang 2 pang pwesto ay nanatiling bakante. Ngunit malamang na ang isa dito ay sa Magic Towers chairwoman na si Adeline. Sa madaling salita, si Sylvia o si Eferen, kabahagi ang kanilang pamilya, ay kailangang paglabanan ang natitirang pwesto. Kahit hindi na ipaliwanag, ay masasabi ni Sylvia na gumamit ng karahasan ang kanyang ama. Makikita natin dito ang nakaraan at ang ama ni Sylvia na sinasabihan si Kagan Luna na huwag na patuloyin ang kanyang anak sa paaralan. Noong panahon na iyon, ito ang dahilan kung bakit pilit ginigipit ng angkan ng Illaids ang Luna family. At ito ay para lamang kay Sylvia. At ang kautusan ay si Sylvia ang gawing archmage at hindi si Eferen. Hindi lamang ito tadhana ni Sylvia dahil ito rin ang kanyang pangarap. Dito ay makikita natin ang alaala ni Sylvia sa pangyayari sa labas ng university na sinasabihan siya nito na kung nag-aalala ba siya na maungusan siya. Makikita naman natin ang pagkainis sa mukha ni Sylvia at sa isip ay sinagot na hindi at minalas lamang daw siya dahil sa nangyari. Muli ay nagsalita ang head of the family Illaids na si Giltian at sinasabi na wala na naman siyang dapat ipag-alala sa batang iyon. Ang dapat mong alalahanin ay si Dakyalayan. Nagtaka naman si Sylvia sa sinabing ito sa kanya at nagpatuloy si Giltian. Sinabi niya na si Dakyalayan ay hindi basta-bastang tao lamang. Sa pagpapatuloy, sinasabing maaaring wala lamang siya sa tamang pag-iisip ngayon, ngunit tinawag siyang henyo nung kabataan pa lamang niya. At maaari siyang umangat nang wala tayong kamalay-malay, at alam naman natin na siya ay mayroong ganyang kakayahan. Sumagot naman si Eferen sa kanyang isip at sinabing alam niya ito, at alam niya na ang kanyang professor na si Dakyalayan ay nakita ang kanyang patibong. Muling bumalik ang alaala sa pag-atake sa kanya ni Eferen sa labas ng kanilang university. Noong panahon na iyon, walang pag-aalinlangan niyang pinaglaho ang mana ni Eferen at bumuo ng isang patibong. Para kung sakaling magtama ang kanilang mga mana, ay magdudulot ito ng mas malaking pagsabog. Dahil kung mas malaki ang kaguluhan, ay mas malaki pa ang kanyang magiging problema. Ngunit nakita agad ni Dakyalayan ang kanyang plano. Kahit na sinuri niyang maigi kung mayroong palatandaan na may magic observation sa loob ng kwarto. Sa kabila nito, ay nagawa pa rin niyang pagkasunduin sila, kaysa sabihin niyang siya lamang ang may kagagawan nito. Makikita naman natin dito si Dakyalayan sa harap ni Sylvia na sinasabing, alam ko ang lahat, kaya kailangan niyo akong sundin.
Sinasabi naman ni Sylvia na ito ay isang banta para sa kanya kaya kailangan niya na itong tanggapin. At ang buong akala niya ay si Dekelayan ay isang taong mataas lamang ang tingin sa kanyang sarili na mayroong kakayahan na lagpas lamang ng kaunti sa mga karaniwang tao. Dito ay makikita natin si Sylvia na pawisan at nanginginig sa kakaisip kung anong klaseng tao ba talaga si Dekelayan. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng mansion ni Dekelayan, ay makikita natin ito nakausap ang kanyang driver na si Roy at sinasabihan na sila ay aalis na. Dito ay kanyang iniisip na tama talaga ang kanyang pagpili na suportahan si Eferen. At dahil dito, ay natanggal ang kanyang banta sa buhay at nakakuha pa ng store currency. Dito ay hindi niya inaasahan na ang isang baguhan na batang babae na naglakas loob na magtanong sa kanya ay si Eferen na. Pero malamang na dati pa siya nitong kaaway. Iniisip din ni Dekelayan na malamang ay magkaroon din ng galit si Sylvia ukol sa nangyari. Ngunit wala siyang ibang maisip na paraan para kumalma ang lahat kundi ang pagkontrol sa dalawang ito. Sa ibang topic naman, sa loob pa rin ng kanyang sasakyan, iniisip niya na iwasan na lamang ang magaganap na pagtitipon. Ngunit mawawala ang pagkakataon niya para makakuha ng karagdagang store currency kung hahayaan lamang niya ito. Makikita natin sa system window ang side quest na pagdalo sa Flower of the Year event. At ang karagdagang store currency na plus 0.5. Kinakailangan niya na ng hindi bababa sa 5 store currency para magkaroon siya ng access sa shop. Iniisip niya na kailangan niyang munang suriin ang mga dadalo sa darating na pagtitipon na iyon. Makikita natin na nakarating na sa lugar ng pagtitipon si Dekelayan at pagpasok pa lamang ay magalang agad itong binati ng mga taga-silbi. Makikita din natin ang mga bisita suot ng kanilang mag-agarang damit at sa kanilang itsura pa lamang ay mukha na itong mga matataas na uri ng mamamayan at ang mga itsura nito ay pamilyar sa kanya, lalong-lalo na si Ihelm dahil siya mismo ang nagdisenyo nito. Dito ay masasabi ni Dekelayan na tama ang kanyang pasya na dumalo sa pagtitipon. Hanggang sa may nakapansin sa kanya at agad naman siya nitong kinausap. Makikita natin ang isang matandang nakasalamin na medyo panot na nagagalak sa kanyang nakita, si Professor Dekelayan, at sinasabi niya na ang kanyang anak daw ay kanyang estudyante. Ngunit bago pa lamang niya mabanggit ang pangalan ng kanyang anak, ay pinagkaguluhan na ito ng mga tao at dinumog. Marami ang nagsasabi na nais nila itong makita. At dahil sa nangyaring ito, ay mukhang binabawi na niya ang kanyang pahayag kanina lamang na tama ang kanyang pasya na dumalo sa pagtitipon. Ngunit sa likod ng kanyang tenga ay maririnig ang isang boses na tinawag ang pangalang Ganesha at sinasabing nabasa nito ang lahat ng tungkol sa mga napagtagumpayan nito sa Continental Journal. Nagulat siya dahil sa narinig, ngunit muli siyang kukulitin ng matandang medyo panot at inaalok siya na kumain sa ibang lugar. At bago pa ulit niya maipakilala ang kanyang pamilya, ay tinanggihan niya agad ito sabay hanap sa boses na kanyang narinig. Sigurado siya, may narinig siyang tumawag kay Ganesha kanina lamang. Kailangan niya itong makita dahil siya ang may pinakamalaking papel para mabago ang istorya ng laro kahit na sa mga manlalakbay. At ito ang pinakamagandang maaaring mangyari sa kanya ngayon. Ngunit ang kanyang problema ay hindi niya ito mahanap. Alam niyang sa malapit lang niya narinig ang kanyang boses. Dito ay pipilitin talagang makita ni Dekelayan si Ganesha anuman ang mangyari, ngunit ang hindi niya alam ay kanina pa pala ito nagmamasid sa kanyang likuran. Dito ay ipinapakilala sa atin si Ganesha, isang manlalakbay. Siya ang panlima sa pinakamalakas na karakter sa unang parte ng istorya. Sa pagkakataong ito, hindi talaga matagpuan ni Dekelayan ang kinaroroonan ni Ganesha kahit na anong hanap niya sa paligid. Hanggang ito nga ay kanya nang makita sa parteng itaas ng gusali. Ipinakita ang description nito na isang babaeng may pulang mahabang buhok at may suot na adventurer's outfit. Iniisip ni Dekelayan na kailangan niyang magmadali na makaakyat ngunit maririnig natin ang isang boses na nagsasabing, ikaw nga ba talaga yan? Makikita natin na papalapit ang isang lalaki na may dilaw na buhok at binabati ito habang ito ay papalapit ngunit sa loob-loob ni Dekelayan ay bakit ngayon pa? Ipinapakilala sa atin na ito si Helm von Gerion Rewind. Isang Imperial Exclusive Mage Monarch at 4th highest rank. Dito ay binati din ni Dekelayan si Ihelm at sumagot naman na namamangha ito at naalala pa siya ng isang professor head na si Dekelayan. At ito daw ay isang karangalan. Sa pagpapatuloy ni Ihelm, ikinakamusta nito ang pananaliksik ni Dekelayan at sinasabing parang kailan lang ay may narinig siyang usap-usapan tungkol dito. Sumagot naman si Dekelayan na kung ano ang kanyang sinasabi. Muli ay sumagot si Ihelm na hindi naman daw ito mahalaga at sinabi din na ayon daw sa sabi-sabi na ang kanyang pananaliksik daw ay hindi na nagbago sa loob ng 3 taon. At dahil dyan ay nagdududa na daw ang mga tao sa kanyang kakayahan. Sabay sabing kung kailangan daw niya ng tulong ay nandito lamang siya. Iniisip ni Dekelayan na tila inaasar lamang siya nito.
Si Ihel may halos kasabayan ni Dekialayan sa university, dati silang magkaibigan ngunit mula nung ito ay matalo sa pwestong head professor kay Dekialayan, ay nagsimula siyang magtago ng inggit at galit laban kay Dekialayan. Sa kabila nito, maaring ipag-alala ito ng tunay na Dekialayan, ngunit ang ganitong pang-asar sa kanya ay walang saysay. Hindi naman sa mali ang kanyang sinasabi, sapagkat nagsasabi naman talaga ng katotohanan. Samantala ng malingga ni Dekialayan sa parteng itaas ng gusali kung saan niya namataan si Ganesha ay wala na ito. Dito ay patuloy na ng asar si Ihel na sinasabing kung patuloy daw siyang magmamataas ay wala daw siyang mapapala. Inis naman itong si Dekialayan at iniisip na nawala sa paningin niya si Ganesha dahil sa pakikipag-usap sa gunggong na ito sa kanyang harapan. At dito ay nagpa siya ng sumagot si Dekialayan at tinawag si Ihel. Sumagot naman si Ihel na bakit daw at dito ay sinabi ni Dekialayan na tigilan na niya ang wala niyang kakwenta-kwentang pinagsasabi at umalis sa kanyang dadaanan. Dugtong pa sa sinabi ni Dekialayan na isa daw itong gunggong. Nagalit naman si Ihel sa narinig na ito at dito ay nagsimula na siyang magwala habang si Dekialayan naman ay nagpatuloy na sa muling paghahanap kay Ganesha. Dito ay iniisip niyang kailangan niyang makita agad si Ganesha bago pa siya umalis sa pagtitipon at kailangan niya itong makasalamuha bilang isang bagong karakter sa laro. At dito ay kanyang iniisip na nabigo na siya sa kanyang plano. Makikita natin na hinahanap na ng mga tao sa pagtitipon kung saan na nagpunta si Dekialayan. Makikita naman natin si Dekialayan na sinasabing kahit na nakatakas siya kay Ihel ay naparakami pa ring gunggong ang gusto siya makasalamuha. At sinabi din niya na ito ang dahilan kung bakit ayaw ng ganitong klase ng pagtitipon. Hanggang sa may tumawag sa kanyang pangalan na Professor Dekialayan. Nagulat siya dito, at lalo siyang nagulat nang lingunin niya kung sino ang tumawag sa kanya. Laking gulat niya na ito pala ay si Ganesha. Dito ay tinanong ni Ganesha na kung dito daw sila nagkita o hinahanap daw ba siya nito. Iniisip ni Dekialayan na nung tinakbuhan niya mga gunggong na humahabol sa kanya ay nakapunta siya dito kay Ganesha nang hindi sinasadya. Ngunit may mas malalim na iniisip si Dekialayan, dati pa nga ba silang magkakilala ni Ganesha. Nagpalusot naman si Dekialayan na naligaw lamang ito. Natawa naman si Ganesha sa sagot ni Dekialayan at sinabing alam daw niya na hinahanap siya nito dahil alam niyang mayroong siyang gustong sabihin. Dito ay humingi ng tawad si Ganesha dahil sa nakaraang nilang mission. Sinabi din niya na ibabalik din niya ang paunang bayad at may karagdagang kabayaran pa dahil sa hindi pagtuloy ng mission upang makapag-move on na sila dito. Dahil sa sinabing ito ni Ganesha, iniisip ni Dekialayan na ang kaugnayan daw niya dito ay nakabase lamang sa pera. Sa pagpapatuloy ni Ganesha, sinasabi niyang patawad daw dahil hindi niya nadala sa kanya ang batang may talento sa magic na kanyang inuutos. At dito ay binawi niya ang kanyang sinabing hindi niya ito dinala sa kanya, ngunit sinabi niyang napalapit na daw ito sa kanya kaya't hindi niya talaga niya ito ibinigay sa kanya. Dito ay hindi na mawari ni Dekialayan kung ano ang pinagsasabi ni Ganesha at sa tingin niya ay inulit na naman daw ni Dekialayan ang kalokohan nito. Ayon sa istorya, sinubukan daw ni Dekialayan na gamitin ang mga talentadong bata para lamang mapunan ang sarili niyang kakulangan sa kanyang pananaliksik. Dito ay nagtanong na si Ganesha na kung hanggang kailan daw siya mamumuhay ng ganyan. Napapaisip muli dito si Dekialayan kung anong ibig sabihin na hanggang kailan na ito. Bago pa siya mapunta sa katawan ni Dekialayan ay tinanggap nito ang lahat ng mga nagsisipsip sa kanya kahit wala itong maitutulong sa kanya. Sinira ang tilawan ng mga taong nasa kanyang paligid. At maraming sinaktan para lamang sa sariling katanyagan, ngunit, dito ay sinasabi ni Dekialayan na magbabago na daw siya. Nagulat naman si Ganesha sa sagot na ito ni Dekialayan at sinabing hindi niya inaasahan ang kanyang sagot at ang inaasahan niya ay papatayin siya nito dahil nakipagkasundo daw siya sa mission at hindi daw niya ito ginawa. Sumagot naman si Dekialayan na iyan daw ay dahil sa labis na pag-aalala. Muling naisip ni Dekialayan na gustong patayin ng tunay na Dekialayan si Ganesha na may top-class fighting ability. Sa pagkakataong ito ay talagang tapos na ang kanyang buhay. Sa pagpapatuloy sinasabi ni Dekialayan na hindi daw niya alam ang tunay na Dekialayan ngunit si Ganesha ay isang klase ng karakter na kayang pumatay gamit lamang ang isang hibla ng buhok nito. Ang kanyang kasanayan ay ang kanyang matibay na katawan at master niya ang lahat ng martial arts at isang mandirigma at adventurer na naabot na ang tuktok ng kanyang pisikal na kakayahan. At dahil napunta na siya sa katawan ni Dekialayan, hindi na nagawa ni Dekialayan na umupa ng assassin para tapusin si Ganesha. Dahil kung nagawa niya ito, ay malamang ay wala na ito. Medyo iba ito sa kanyang inaakala, ngunit ang importante ngayon kay Dekialayan ay tapos na ang kanyang mission sa pagtitipon at magkaroon ng koneksyon. At wala na siyang dahilan para manatili pa rito. Iniisip naman ni Ganesha na kung ano kaya ang nakain ni Dekialayan at parang kakaiba ito.
Nagpa siya na dito si Dekyalayan na magpaalam at pinaalalahanan si Ganesha na wala na siyang dapat pang ikabahala. Dito ay tinanong ni Ganesha na aalis na daw siya. At kung ayos lang daw ba talaga ito. At kung wala daw tangkang pagpatay sa kanya. Sumagot naman si Dekyalayan na hindi siya ganyang klaseng tao. Natahimik naman si Ganesha sa ipinahayag na ito ni Dekyalayan at tumuloy na sa paglalakad si Dekyalayan palayo. Habang naglalakad, sinasabi sa isip ni Dekyalayan na gaya ng sinabi ni Ganesha na kayang-kaya ng Yauklines gamitin ang Adventurers Guild para ma-pressure ito. Ngunit kapag ito ay kanyang ginawa ay hindi na mamamalayan ang iba't ibang klase ng katapusan ng kanyang buhay. Nagulat na lamang si Dekyalayan nang biglang may lumabas sa kanyang system window na Villain State Avoided. Store Currency +1. Muli ay naisip niya ang pakikipag-usap niya kay Ganesha at nasabi na lamang niya na dati niyang hinahanap ay ngayon ay kusa na lamang niyang nalalagpasan. Nasabi din niyang hindi niya ito namalayan. Na ang pakikipag-usap lamang kanina ay maaring magdulot na sa kanya ng kamatayan. At mula dito ay sinabi ni Dekyalayan na dapat ay maging maingat siya kahit saan pa man siya mapunta. Sa kabilang banda makikita natin ang isang pang-mage na babae at tinatanong na kung hanggang kailan pa daw ba ito mananatili dito. Ipinapakilala sa atin ang isa pang karakter na si Rayleigh. Kamag-anak ito ni Julie at Adventurer Debutant. Siya din ay pang-12 higher rank. Dito ay makikita natin si Julie na nakaupo sa harap ng lamesa na may nakahandang mga pagkain kasama na ang malaking turkey at sinasabing hindi naman daw niya talaga gustong pumunta sa lugar na ito. Sumagot naman si Rayleigh na tigilan na niya ito at sumama na sa kanya, ngunit sumagot si Julie na ayaw daw niya. Natahimik naman dito si Rayleigh at biglang nagtanong. Tinanong niya kung kamusta daw sila nito. Sumagot naman si Julie ng sino, at muli ay sumagot si Rayleigh na ang ibig niyang sabihin ay si Professor Dekyalayan. Sinabi din niya na siya nag-aalala dahil madami daw siyang naririnig na balita tungkol dito. Dito ay muling bumalik ang alaala ni Julie kay Dekyalayan na nilagpasan lamang ito sa gitna ng kanilang pag-uusap sa loob ng university, at sumagot kay Rayleigh na tama daw ang sabi-sabi na hindi maganda ang kanilang pagsasama kamakailan. Makikita naman natin si Rayleigh na nag-aalala dito kay Julie hanggang sa marinig natin ang boses ni Dekyalayan na sinasabing masyadong malakas ang kanyang pagkakasabi. Nagulat naman si Julie nang makita nito si Dekyalayan, ngunit dito ay nilagpasan na naman muli ni Dekyalayan itong si Julie at ito ay palabas na ng gusali. Nagulat naman ang ilan na kung bakit agad siyang aalis sa kabila ng pagkahilig nito sa mga ganitong pagtitipon. Ang iba naman ay nagsabing aalis na agad ito nang hindi man lang kinakausap ang kanyang fiancé. Ang sabi naman ng iba na hindi naman daw naging maganda ang kanilang pagsasama, at ang sabi ng isa pa ay totoo nga daw ang sabi-sabi. At dahil umalis si Dekyalayan sa pagtitipon ng mas maaga kaysa dati ay nag-iwan ito ng usap-usapan sa pagtitipon at sinasabi nilang dahil ito sa hindi pagkakaunawaan sa kanyang fiancé na si Julie. Pero iyang mga bagay na iyan ay hinding-hindi gagawin ni Kim Woo-jin. At dito ay lumabas na ang system window na nagsasabing side quest completed. Store currency plus 0.5. At ang kasalukuyang store currency ay 4.5. Isang linggo makalipas ang pagdalo ni Dekyalayan sa pagtitipon. Sa mga panahong iyon, maliban sa arawang paghahasa ng kanyang utak at pagsasanay ng basic telekinesis, naramdaman niyang tila kinukulang siya sa stamina kaya't ninais niyang pataasin ito. Makikita natin dito si Dekyalayan na nag-eehersisyo at puno ng pawis. At sinasabi niya na kailangan niyang pataasin ang kanyang stamina dahil kamuntikan na siyang mamatay matapos subukan ang kakaibang bagay. Dito ay makikita natin ang mga nangyari nung araw na iyon. Makikita natin sa loob ng kanyang opisina na may kakaibang liwanag ang bumabalot dito. At makikita din natin si Dekyalayan na gumagapang at nagkalat na ang kanyang dugo. Sinasabi niya na kung isa lamang siyang normal na mage, malamang ay katapusan na niya. Iniisip niya na nakaligtas lamang siya sa pangyayaring iyon dahil sa kasanayan niyang tinatawag na Iron Man. Makikita naman natin dito ang kakaibang mekanismo ng liwanag na nagpakita sa mga kamay ni Dekyalayan pababa ng kanyang braso. Dito ay ninais ni Dekyalayan na maging mas malakas matapos niyang makilala si Ganesha noong mga nakaraang araw. Kaya't inaral niya ang pagkontrol ng apoy bilang dagdag sa dati niyang kakayahan na telekinesis upang palakasin pa ang kanyang kakayahan sa metal manipulation. Ang layunin nito ay isang upgrade sa pamamagitan ng core magic sa loob ng telekinesis. Sa ganitong paraan, mababawasan ang oras na kailangan para matuto ng magic. Ngunit ang kapalit nito ay lubhang mapanganib. Matapos niyang mapagtanto ang matinding pagod na naidudulot nito sa kanyang katawan, nagpasya si Dekyalayan na kailangan niyang sanayin ang kanyang katawan. Bilang resulta, nakabuo siya ng mga gawain tuwing umaga.
Makikita natin si Dekialayan na nasa loob ng tila isang malaking gym at talagang sinasagad ang kanyang sarili upang tiyakin ang kanyang paglakas, at sinasabi niyang oras na para pumasok sa kanyang trabaho. Sa loob ng kanyang opisina, maririnig natin ang boses ni Dekialayan na sinasabihan si Allen ng kung ano daw ito. Makikita natin ang isang brown na sobre na iniaabot kay Dekialayan, at sinasabing ito ay isang kasulatan galing sa Magic Tower. At ito ay galing mismo sa Magic Tower Qualification of Professor Committee. Ipinapalam sa sulat na may magaganap na pagdinig makalipas ang 6 na buwan, ukol sa mga natapos niya sa kanyang pananaliksik na kasalukuyan niyang ginagawa. At sa panahong ito, hinihiling daw ng committee na ihanda ang mga kinakailangang dokumento para dito. Makikita naman natin dito na mabilis na kumilos si Dekialayan para gumawa ng paraan para dito. Iniisip niya na kung magkakaroon ng pagdinig ukol sa pananaliksik, malamang na ang kanyang pananaliksik ay matagal nang hindi umuusad kahit pa manong mapunta siya sa katawan ni Dekialayan. Itong ganitong pagkakataon ay hindi pumapabor sa kanya dahil ayon sa laro, si Dekialayan ay mananatiling professor hanggang dulo. Sinasabing maaaring isa sa kondisyon ng larong ito ay ang mapanatiling maging professor. Sa oras na mawala sa kanya ang titulong ito, katumbas na rin nun ay pagkawala ng pag-asang makabalik pa sa tunay na mundo. At dahil dito, kailangan niyang makahanap ng kahit anumang bagay sa loob ng kanyang laboratorio. Makikita natin dito si Dekialayan na pumasok sa isang kwarto at nagulat ito sa kalat na kanyang dinatnan. Sa tingin ni Dekialayan, matagal nang walang nagpupunta dito dahil kung pumupunta dito si Dekialayan, tiyak na hindi ganito kadami ang kalat. Biglang may napansin itong tambak ng basura na mukhang kakaiba. At dito ay naghinala si Dekialayan na mayroon itong itinatago. Hindi niya alam kung sino ang sisisihin, pero alam niyang hindi niya kayang pigilan ang tunay na Dekialayan kung ano ang gusto nitong gawin. Iniisip din niya na mabuti na lamang at natutunan niya agad ang telekinetic manipulation. Makikita natin dito na ginamit ni Dekialayan ang kanyang telekinetic power upang hoiin ang kakaibang bagay na nakita niya at dalhin papunta sa kanyang kamay. Tama nga ang kanyang hinala dahil ito ay isang libro. Dito ay binuklat niya ang libro at sinasabi niyang mukha daw in-encrypt ang resulta ng pananaliksik upang hindi basta-basta manako. Ngunit para sa kanya, ito ay walang saysay. Ginamit ni Dekialayan ang kanyang kapangyarihan na comprehension at nagulat siya sa malagintong liwanag na aura na lumabas dito, na ang ibig sabihin lamang nito ay kamangha-mangha ang kanyang pananaliksik. Ang kanyang mga nakikita sa pinagsama niyang kakayahan na wealthy magnate at sharp eyesight ay masasabi niyang napakagaling ng pagkakagawa nito. Ngunit ang pananaliksik na ito ay hindi pa tapos. May mga punit itong pahina at may mga wala pang sulat. At maging ang logic ng parteng ito ay talagang puro mali pa. Pero kahit na ganun, ang pananaliksik na ito ay talagang napakagaling upang mag-react ang kanyang wealthy magnate. Sa pagbuklat niya ng isang pahina, may napansin siyang isang kwintas na may larawan sa loob. Ito ay larawan ng batang si Eferen at malamang ang kanyang ama na may basag kaya't hindi ito makita. Dito naman ay napagtanto niya na habang nagtatrabaho bilang mananaliksik ni Dekialayan, ang ama ni Eferen ay gumawa ng desperadong paraan upang itago ito, panggalit na pasanin ng Luna family laban kay Dekialayan. Naliwanagan na siya na dahil kay Dekialayan, naging malupit ang buhay para kay Eferen. Isinara ni Dekialayan ang kwintas na may larawan at ipinangakong huwag mag-alala at tatapusin niya ang pananaliksik gamit ang kakayahan niyang comprehension. At kung matapos niya ito, ay dadagdag niya ang pangalan ng kanyang ama bilang co-author ng libro. Dito ay nagpaliwanag si Dekialayan na, abay syempre, kailangan ko ng accomplishment kaya't hindi pwedeng pangalan niya lamang ang ilagay ko doon. Sa kabilang banda, sa University on Campus Cafe na tinatawag ding Light and Coffee, maririnig natin na may sumisigaw at sinasabing dapat daw silang mga commoners ay magsama-sama. Makikita natin ang isang pagtitipon ng mga commoners sa loob ng cafe. At sa pagpapatuloy ng nagsasalita na babaeng may pulang buhok o maari nating tawagin sa pangalang Julia, na sinasabing mayroon lamang 30 commoners sa kanilang klase, at kung hindi daw sila magtutulungan man lang, ay siguradong pagdudusahan daw nila ito balang araw. Pasiga din ito sinabihan si Eferen na kung sumasang-ayon daw ba siya sa kanyang sinasabi. Marahil ay napansin niya na wala sa focus si Eferen sa kanilang pagtitipon. Dito ay hindi naman nakasagot si Eferen dahil iniisip niyang dati naman siyang maharlika, at ayos lang ito sa kanya. Nakalimutan na ang mga gawain bilang isang maharlika. Lalo na at wala man lamang siyang tirahan o sariling bahay kaya't hindi na siya karapat-dapat na tawagin pang maharlika. Iniisip niya ito habang nakatingin sa strawberry ice cream with blueberry toppings at mukhang natatakam na ito dito. Sa pagpapatuloy ni Julia, muli ay pinanto nito si Eferen at sinabing kailangan ay kasama siya dito.
At sinabi naman ng isa pa nilang kasamahan na siya daw ang dapat na kumitawan para sa mga commoners. Muli ay dinugtong ni Julia na siya din ay naging biktima ni Sylvia. At dito ay inisip ni Eferen na ang tingin ba nila sa kanya ay kinakatawan ng mga commoners. Muli ay nagsalita ang isang miyembro na tama daw. Ngunit kung kailangan nilang gumawa ng isang pangkat, ay kailangan nila ng pahintulot mula sa isang supervising professor. Iniisip din nito na hindi daw gagawin ng isang professor na makipagkita sa mga katulad nila. Napaisip dito si Julia at sinasabing ito daw ang kanilang pinakamalaking problema. May nagmungkahi na kung si Professor Relen daw kaya. Ngunit may sumagot naman agad na sinasabing kilala daw ito sa pagiging sipsip sa mga maharlika. Ang isa naman ay binanggit ang pangalang Professor Carmel, ngunit dito ay may kumontra agad at sinabing huwag na daw silang umasa dito dahil ang professor daw na iyon ay biglang aalis pag malaman pa lamang ng mga commoners ang makikita niya. At ang isa naman ay nagsabi na lalong hindi na daw si Professor Dekialayan at natahimik naman dito si Julia. Makikita naman natin dito si Eferen na walang pakialam sa pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan dahil tumutulo ang kanyang laway sa kakatingin sa strawberry ice cream sa kanyang harapan. Iniisip niya na kung kakainin pa ba nila ito, at kanya naman ding hinihiling sana ay hindi na. At muli ay maririnig natin ang pasiga na boses ni Julia na sinasabing, tama. At dito ay muling sinabihan si Eferen at sinabing subukan daw niyang tanungin si Professor Dekialayan. Gulat naman ang lahat dahil dito ngunit mas mukhang nagulat dito si Eferen habang tinatanong na dapat ay gawin daw niya ito para sa kanilang grupo. Sumagot naman ang isa na sinabing tama ang kanyang idea. Dahil kung iisipin daw ay patas na tao si Professor Dekialayan. Pantay-pantay lamang daw ang tingin niya sa lahat, commoners o maharlika man. Muli ay sumagot si Julia at sinabihan si Eferen na dapat ay pasalamat siya dito dahil hindi daw siya nito hinayaang maparusahan. At ibig sabihin daw nito ay nakuha na niya ang kanyang atensyon. Nagulat naman dito si Eferen at sinabing hindi naman daw sa ganoon. At dito ay kanyang tinanong si Julia na kung sa tingin daw ba nito ay mabuting tao si Dekialayan. Makikita natin na parang gumuho ang mundo ni Eferen dahil sa kabaligtaran ang nangyayari ayon sa kanyang kagustuhan. At lalo na, ay ayaw niyang maugnay pa kay Dekialayan. Dito naman ay hindi na ito matiis ni Eferen kaya't tinakbuhan na niya ang pagtitipon habang si Julia naman ay humabol at sinasabing pag-isipan daw muna ito. Sumagot naman si Eferen na maling-mali ang kanilang plano. At kung gagawin niya ito, kabaligtaran pa ang maaring mangyari. Hanggang sa magulat si Julia at hinawakan ang braso ni Eferen para tumigil. At nagtataka naman si Eferen dahil dito at napahinto din. Napatanong naman si Eferen kung bakit nga daw siya natigilan habang makikita natin na may lalaki sa kanyang likuran at sinasabing huwag siyang hamarang. Makikita natin na si Dekialayan na pala ang kanilang nakasalubong at gulat na gulat naman si Eferen dahil dito. Hindi na malaman ni Eferen ang kanyang gagawin kaharap si Dekialayan. Habang makikita naman natin si Julia na nakabalik agad sa loob ng Lights and Coffee at sinasabihan si Eferen na galingan nito. Nagtataka naman sa isip si Eferen na kung paano siya mabilis na nakabalik sa Lights and Coffee, samantalang kasama lamang niya ito kanina, at sa loob-loob ay pag-alip niya itong sinabihang duwag. Sa panahong ito ay makikita natin na hindi pa rin alam ni Eferen ang kanyang gagawin habang si Dekialayan naman ay makikita nating naglalakad na papalayo sa kanila. Hanggang sa magpasya na itong kausapin si Dekialayan at tinawag ang pangalan nito ng may buong paggalang. Makikita natin si Eferen na nakayuko habang iniaabot kay Dekialayan ang isang papel at sinasabi na gusto daw niyang bumuo ng pangkat at kailangan daw niya ng kanyang pirma para dito. Sa pagpapatuloy ay ipinangako ni Eferen na hindi na niya ito aabalahin pa dahil nag-aalala lamang daw siya dahil alam niyang hindi niya papayagan ang mga pangkat kasama ang mga pangkaraniwang tao. Sa loob-loob ni Eferen kaya niya ito sinabi ay dahil ayaw niya talagang magkaroon ng ugnayan kay Dekialayan, ngunit may punto naman sila. Dito ay bumalik sa alaala ni Eferen ang mga pag-uusap tungkol dito, at sinasabi ni Eferen na may punto ang kanilang sinasabi. Alam naman natin na hindi makikipagtulungan sa kanila ang ibang mga professor, kaya imbes na maistorbo siya tungkol sa bagay na ito, ay kailangan niya itong subukan. Makikita naman natin dito na inabot ni Dekialayan ang application form mula sa kamay ni Eferen, at kanya itong pinirmahan. Kasunod ay sinasabing ipadala daw sa kanyang opisina ang iba pang detalye para dito. Gulat naman si Eferen sa nangyayari dahil pinirmahan ni Dekialayan ang kanilang application form para makabuo ng isang pangkat. Kasunod ay muling ibinalik ni Dekialayan ang pinirmahan niyang application form at napasabi na lamang ng okay dito si Eferen. Nang kanya itong suriin ay talagang may pirma nga ito. Maging hanggang sa pag-alis ni Dekialayan ay makikita natin si Eferen na natutulala at nagtataka na talaga bang pinirmahan ng isang Dekialayan ang kanilang application form.
Makikita naman natin si Julia na tumatakbo palapit kay Eferen at napayakap pa ito sa sobrang saya. Habang ito namang si Eferen ay hindi na makapagsalita sa gulat at maluha-luha pa na tinatanong kung paano daw iyon nangyari. Iniisip din niya na katulad lang ito ng sitwasyon sa disciplinary committee. At iniisip din niya kung bakit ito nagiging mabait sa kanya. Sa susunod na sitwasyon ay maririnig muli natin ang pagtuturo ni Dekelayan at ngayon ang kanyang topic ay tungkol sa pag-unawa sa pure elements. Sinasabi dito ni Dekelayan na gaya ng kanilang nalalaman na ang pangunahing pundasyon ng lahat ng magic ay ang mga element. Subalit, napakarami pa rin daw na mage ang hindi nakakaintindi ng pinagkaiba ng categorical magic at ng pure elements. Makikita naman natin dito si Eferen na wala sa focus sa sinasabi ni Dekelayan at nag-iisip. Iniisip niya kung nakokonsenya lang daw ba ito. O baka naaawa lang. Habang nagpapatuloy sa pagtuturo si Dekelayan ay hindi pa rin mapakali kakaisip si Eferen, sinasabi niya dito na ito ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama, at kahit nagiging mabuti ito ngayon sa kanya ay alam niyang ito ay puro kasinungalingan lamang. Kung totoong pakiramdam niya ay nagkamali siya, dapat pikitin niya ang kanyang tunay na pagkatao sa buong mundo at aminin ito. Dito ay hindi niya namamalayan na nanggigigil na pala siya sa galit. Maririnig naman natin ang boses ni Julia at tinatanong ito kung ayos lang daw siya. Nagulat naman si Eferen dito at biglang natauhan at nagtanong kay Julia na kung bakit daw. Sumagot naman si Julia na mukha daw siyang hindi mapalagay. Dagdag pa ni Julia na huwag daw niyang pagtuunan ng pansin ang mga andoon dahil wala silang ibang alam gawin kung hindi ay dumakdak. Nagtataka naman si Eferen sa pinagsasabi ni Julia kaya't kanya itong nilingan at nagulat siya nang makita ang mga kababaihan sa kanyang kanan na tila ba ay siya ang topic ng kanilang usapan. Makikita natin ang isa na tinatanong si Verman na kung ano daw ang ginagawa nun dito, at ang isa naman ay tinatanong kung ano daw ang tinitingin-tingin niya. Muli ay sumagot ang isa at sinabing nakakadiri naman. Makikita naman natin na nasa gitna nila ay si Sylvia at tila wala namang pakialam sa dalawa niyang katabi. Makikita naman natin si Eferen na awkward na sinasabing nagkaroon siya ng mga kaaway na maharlika matapos ang insidente. Kahit na dati din naman siya talagang maharlika. At dito ay kinausap ni Eferen si Julia at sinabihan niya ito na ayos lang daw siya. Dagdag pa niya na ganyan daw talaga sila at wala daw sila magagawa dyan. Sinabi ni Eferen na mag-focus na lang daw ulit sila sa kanilang klase. Sa pagpapatuloy ng pagtuturo ni Dekelayan, sinasabi niya dito na ang magic circle na kasalukuyan nilang ginagamit ay nangangahulugan ng bawat guhit na nililinyahan nyo. Maririnig naman natin dito na mayroong nagsasabi na ang pagtuturo daw ni Dekelayan at lubhang kakaiba. Sa pagpapatuloy ni Dekelayan, makikita natin na nagcast ng spell sa kanyang kamay habang ito ay nagpapaliwanag at sinasabing ang spell daw ng pagliyab na ito ay maaring magpalat ng kulay sa pamamagitan lamang ng pagdadagdag ng dalawang guhit sa magic circle. Iyon naman ay dahil ang dalawang guhit na ito ay nagtatakda ng kulay ng apoy. At dito ay makikita natin na kanyang pinalutang ang libro sa kanyang harapan at sinabi na ito daw ang kanilang pag-aaralan sa araw na ito. Kanyang binuklat ang libro at pinakita sa kanyang mga estudyante at sinabi ang pagdaloy ng apoy. Maririnig ulit natin dito na sinasabing hindi naman mali ang iniisip ni Eferen, sa simula pa lang, ang mga pagtuturo ni Dekelayan ay isa lamang paraan para maipagyabang ang kanyang katayuan bilang isang professor. Ngunit ang mga pagtuturo ngayon na mula kay Kim Woojin ay tila isang napakagandang paghahalimbawa gamit ang kanyang mana. Malikhaing pagpapaliwanag mula sa isang may mataas na antas na pag-uunawa. At para sa mga baguhan sa kanyang pagtuturo, ito ay talagang nakakamangha. At lalo na para kay Sylvia. Maagang nawala sa kanya ang pagkabata dahil sa kanyang pag-aaral. At dahil siya ay mayroong likas na katalinuhan. Dito ay makikita natin si Dekelayan na gumawa ng asul na spell bilang halimbawa sa kanyang mga estudyante at sinasabi na, alam naman daw ng lahat na ang magic circle na kanyang hawak ay para mag-summon ng tubig, ngunit kung ito daw ay isama sa magic circle na apoy, magiging ganito daw ang itsura nito. Makikita natin na pinagsama ang asul na magic circle at pulang magic circle at ito ay naging kulay violet. Manghang-mangha ang mga estudyante sa kanilang nakikita, maging si Sylvia at Eferen ay labis ding humanga dito, habang ipinapakita ang malakas na apoy na tila malayang dumadaloy sa kung saan mang parte ng classroom. Maririnig natin ang mga estudyante na sinasabing dumadaloy daw ang apoy na tila ba isang tubig. Dito ay hindi makapaniwala si Sylvia sa kanyang nakikita at sinasabi niyang hindi daw niya akalaing ganoon katindi sa teorya ang mga lecture ni Dekelayan. Dito ay isinalaysay sa atin na karamihan daw sa mga mage na tinatawag na henyo ay gumagamit ng pakiramdam pag nagpapalabas sila ng magic. Kaya para sa kanila, ang teorya ay parang gayahan lamang.
Kung ang lahat ng mage ay uunahin ang mga teorya, ay magiging pare-pareho na lang ang lahat ng magic na iisa ang pinaggayahan. May saysay nga naman, dahil kapag masyadong nag-focus sa teorya ang isang mage ay mawawala na ito ng sapat na oras upang makapag-aral ng tunay na magic. Ang pag-unawa ng lahat ng magic sa pamamagitan ng teorya ay hindi epektibo, at ito ay sagabal lamang sa actual na pagsasanay. Ito ay salungat sa katotohanan pagdating sa magic. Para maging isa sa pinakamahusay, ang kailangan mo ay malakas na pakiramdam. Ngunit sila mismong mga mahuhusay, ay hindi kayang ipaliwanag na kung ano ang ibig sabihin ng pakiramdam. At para kay Dekialayan na pinaghihinalaan ng mga tao ng kanyang kakayahan, at nakakapagturo ng isang lecture na nakatuon sa teorya ay napaka-imposible. Pagtapos ng pagtuturo, sa loob ng kanilang dormitoryo ay maririnig natin si Eferen na sinasabing ang layo daw nun sa sabi-sabi. At nasabi niya dito na ngayon lang niya naranasan na makinig ng maigi sa isang guro habang ito ay nagtuturo. At dito ay napansin ni Eferen ang mga bandalismo sa kanyang pintuan na sinasabing mayabang na hanggal, umalis ka na dito, at hindi ka nabibilang dito, ngunit sa kanyang kaisipan ay sinasabi niya na hanggang kailan kaya paninindigan ng mga ito ang sarili nilang kalokohan. Dito ay nasabi niyang mas lalo pa silang lumala mula nung insidente ng pag-aaway nila ni Sylvia. At may napansin siya ditong sobra na sinuksok mula sa ilalim ng kanyang pinto. Nang kanya itong tignan, ito ay isang sponsorship certificate. Tinuwanan naman ito ni Eferen at sinabing kamuntikan na siyang madala dito, at sinabi din niyang walang maniniwala na ito ay totoo. Dinagdag pa ni Eferen na sino pa ba ang mag-i-sponsor sa kanya, may galit sa kanya parehas ang angka ng Elades at ni Dekialayan. Habang kanya itong sinusuri ay nasabi niyang maganda daw ang pagkakigawa at sinabi din niya na iuulat daw niya ito bilang panluloko at makakuha siya ng pabuya mula dito. Sa loob ng Magical Admin Office, makikita natin na pumunta dito si Eferen upang i-report ang kanyang nakuha at laking gulat niya nang sabihing ito ay tunay. Sa pagpapatunay ng admin, sinabi din niyang hindi talaga ito peke at ang mga selyo ay original. Dito naman ay nasigawan at naparatangan pang sinungaling ni Eferen ang admin na nagsuri. Ngunit sa loob-loob nito ay parang siyang lumulutang sa sobrang saya dahil sa totoong sponsorship certificate na kanyang natanggap. Sa gitna ng kanyang saya ay sinusubukan niya kung siya ay nanaginip lang kayang pinagpipisil niya dito ang kanyang mga pisngi. At bigla ay para siyang naparanoid dito at sinabing wala bang nakakita sa kanya. Iniisip niya na paano kung malaman ng mga tao na mayroon siyang 100,000 na elm. Sa sobrang paranoid niya ay inihahanda na niya ang kanyang emergency suitcase kung sakaling mangyari daw ang mga bagay na hindi inaasahan. At iniisip din niya na hindi din pala dapat siya nagpunta sa Magical Admin Office. Sinasabi naman dito na ang katumbas ng 100,000 na L ay katumbas ng 100 million won o kung sa peso natin ay mahigit 4 na milyong piso. Dito ay patuloy na napaparanoid si Eferen, iniisip niya ang babae sa admin office at pinag-iisipan niya ito ng masama at sinsabing kakaiba daw ito tumingin, na tila ba gustong agawin ang kanyang pera. At dito ay napasigaw na siya at sinabing dapat pala ay naging mas maingat siya dito. Hanggang sa siya ay mautog. Sa lakas ng pagkakauntog ay hindi siya makatayo dito sa sobrang sakit. Ngunit dito ay nagtataka siya na kung bakit hindi pa din siya nagigising. At dito ay muli na namang siyang napaluha at sinabing mayroon daw nakapansin sa taglay niyang kakayahan. Dugtong pa niya na mabait pa rin daw ang mundo. Kailangan lamang daw nating mag-ayos at dagdagan ng konting pagsusumikap. Sa palasyo ng mga Yokline, maririnig natin ang boses na nagtatanong kung nagsasabi daw ba siya ng totoo. Sumagot naman ang isang lalaki na sigurado daw siya dito at ngayon daw mismo ay pumunta daw ito sa isang subastahan sa Shatsenjual. At maaring nakarating na rin siya sa mga oras na ito. Makikita naman natin si Ariel na nanggigigil na dito at sinasabing 10 milyong L na daw ang winaldas nito nakaraang taon, at sinasabing gaano kalaking pera naman kaya ang plano niyang wild asin ngayon. Napapakamot na ng ulo si Ariel at sinasabing hindi niya ito mapapatawad kapag may ginawa na naman itong kalokohan. Makikita natin ang magarang sasakyan ni Dekialayan na huminto sa subastahan sa City of Luten Shatsenjual. Sa susunod na eksena na ay makikita natin si Dekialayan na naglalakad na sa hallway ng subastahan at sinasabi niyang sa wakas ay mabibili na din niya ang bagay na kanyang hinahanap. Makikita dito ang mga panahon na unang sinubukan ni Dekialayan ang telekinesis, dito ay kanyang napagtanto na kailangan niya ng isang klase ng metal para pambawi sa kakulangan niya sa kanyang talent. Ang meron lamang siya ngayon ay gawa sa wood steel. Ngunit ito ay pangpanandalian lamang. Ang talagang kailangan niya ay makikita niya sa subastahan na mangyayari ngayong araw. Pagkapasok niya sa VIP waiting room ay makikita niya si Julie na nakaupo sa di kalayuan at ito ay hindi niya inaasahan. Agad naman siyang napansin ni Julie at agad ding tumayo at lumapit sa kanya.
Pagkalapit ni Julie ay ito ang unang nagsalita at sinabing sana ay ayos lang siya. At naisip na lamang dito ni Dekialayan na bakit dito pa sila muling nagkita ni Julie. Sa pagpapatuloy naman dito ni Julie, sinasabi niyang nakarinig daw siya ng balita na, ngayon naman daw ay pinatawag niya ang dalawang batang mage sa disciplinary committee. Sumagot naman si Dekialayan at sinabing lumang balita na ito, at sinabi din nito na, ano na naman daw ba ito? Pati daw ba ito ay sisisihin pa rin sa kanya? Kita naman ang inis sa ni mukha Julie sa pabalang na sagot ni Dekialayan ngunit dito ay kailangan niyang ikalma ang kanyang sarili para hindi magkaroon ng eskandalo. Mahinahon namang sumagot si Julie at sinasabi na baguhan lamang daw ang mga ito. At kung pakay daw ba niyang sirain ang mga pangarap ng mga ito at mawala na sila ng pag-asa. Dugtong pa ni Julie na, ang kanyang kasalanan daw ay babalikan siya balang araw. At wag daw niyang ulitin ang pagkakamaling ginawa niya sa kanyang nakaraan. At dito ay sinabi din ni Julie na, ito na daw ang kanyang huling payo na maibibigay. Tila naman nandilim ang paligid ni Dekialayan at hindi siya makapagsalita dahil sa kanyang narinig. Ipinapaliwanag naman dito na ang last advice daw ay ang huling salita ni Julie para kay Dekialayan, na ang kanyang pakay dito ay putulin na ang kanyang ugnayan kay Dekialayan. Sa isip-isip naman ni Dekialayan na buti naman daw at nangyari ito dahil ito rin naman ang kanyang gustong mangyari. Iniisip din niya na kahit pag-aano siya kaganda ay hindi daw siya magpapakasal dito dahil hindi pa daw niya ito nararanasan sa kanyang tunay na buhay at dahil din naman sa kanyang kabagalan. Dugtong din ni Dekialayan ay napakaraming banta ng kanyang buhay na nauugnay kay Julie. At kung magkamali daw siya ay maaari pa siyang mamatay sa araw mismo ng kanilang kasal. Dito ay umuko na lamang si Dekialayan at hindi na sumagot pa, sabay din ang talikod dito ni Julie sa kanya. Muli ay iniisip niya na sa pagkakaalam niya sa ugali ni Julie ay hindi pumupunta sa mga ganitong subastahan. Iniisip niya maigi kung ano talaga ang pakay nito. Dito ay tinanong na ni Dekialayan na kung pumunta lang ba siya dito para sabihin sa kanyang ang mga bagay na ito. May halong gigil at galit naman ang mukha ni Julie at sinasabing ang kapal daw ng pagmumukha niya at kahit kailan daw ay hindi daw siya nito hahanapin. At sa huli ay sinabi nito na pumunta daw siya dito dahil may kailangan siya dito, at sinabi niyang seryoso daw na may hinahanap siyang bagay dito. Makikita naman natin dito si Dekialayan na tila natatakot na din at pinapakalma na si Julie at sinasabing naiintindihan naman daw niya. Dugtong pa ni Dekialayan na sabihin lamang daw niya ng isang beses ay maiintindihan niyang agad ito. Dito naman ay natameme na lamang si Julie dahil sa pagbara ni Dekialayan. Ngunit nang tumalikod si Julie at iniisip ni Dekialayan na cute din pala itong si Julie at unang beses daw niya itong nakita na ganyan. Samantalang si Julie naman ay tila hindi pa din matanggap ang pangyayari at sinasabing si Dekialayan daw mismo ang unang hindi nakaintindi. Ngunit dito ay biglang naalarma si Dekialayan. Iniisip niya na kung anong klaseng emosyon daw ang kanyang nararamdaman. Samantalang iniisip lamang daw niya na kung gaano kapanganib ang mapalapit sa kanya. Dito ay iniisip niya na kung naapektuhan na daw ba siya ng emosyon ni Dekialayan. At sinasabi din niya na ingat siya na hindi maapektuhan ang personalidad niya. Nagulat na lamang sila nang may narinig silang panawagan mula sa pamunuan ng subastahan at sinasabing ito ay malapit nang magsimula. Maging sa pagsisimula ng subastahan ay patuloy pa din itong iniisip ni Dekialayan at sinabing hindi daw talaga. Dahil ni hindi man daw siya kinikilig o kinakabahan sa tuwing makikita niya si Julie. At dito ay ipinakita sa subastahan ang una nilang ipapasubasta. Iniisip ni Dekialayan na kung anong klaseng bagay daw ba ito hanggang sa ito ay buksan na. Sinasabing ito daw ay vase from the east. Habang ipinapaliwanag ng taga-benta kung sino at saan ito ginawa ay iba naman ang nakikita dito ni Dekialayan. May gintong liwanag ang lumalabas dito at ayon sa kanya ay katulad daw ito ng nakita niyang liwanag nung makita niya ang papel ni Eferen, at dahil ito sa kanyang kakayahan na wealthy magnate. Ngunit ang liwanag na ito ay patuloy na lumalakas. Maririnig naman natin ang mga nag-a-auction na mula sa 700,000 ay umabot na sa 1,300,000. Ngunit dito ay may nagbid pa ng 1,500,000. Ngunit sa huli ay nabente din ito sa halagang 2,500,000. At ang nakabili ay walang iba kundi si Dekialayan. Sinasabi niya dito na hindi nawawala ang liwanag ng vase kahit na ang bid dito ay umangat na ng sobrang taas. Ang ibig sabihin lamang daw nito ay mas mataas pa rin ang halaga ng vase kaysa sa bidding price. Patuloy ni Dekialayan na mayroong sapat na laman ang kanyang bangko kaya't hindi naman masama kung pamumuhunan niya ang iba dito. Dito ay makikita natin ang kasalukuyang laman sa bangko ni Dekialayan na at ito ay 205,238,039 na elna. Sa susunod na larawan ay makikita natin ang sunod-sunod na nabili ni Dekialayan.
Ang reference ring na nagkakahalaga ng 3 milyon na elm. Loophole scissor sa 2 milyon at 100,000 na elm. At ancient rune necklace na may halagang 4 na milyon at 300,000 elm. At sa pagkakataong ito din ay sinasabing si Dekelayan din ang nakabili sa halagang 5 milyon at 500,000 na elm. Sinasabi naman ng isang panauhin na binibili na niya ang lahat ng binibenta dito. Ang isa naman ay namukan na siya. Dito naman ay napabuntong hininga na si Julie at sinasabing nakakaawang nilalang. Dahil tila naghahap pa rin daw ito ng atensyon kahit na sa ganitong klaseng lugar. Sinabi din niya na napakalaki ng kanilang pinagkaiba. Hindi siya makapaniwala na magsasayang siya ng napakalaking pera para lamang sa pansariling kapakanan. Dugtong pa ni Julie ay hindi daw niya ito maintindihan na kung bakit daw hindi niya pinapahalagahan ang kagandahan ng pagiging mababang loob at pagiging simple. At sinabi din niya dito na, wala naman na daw siyang paki dito, at ang kanya lamang kailangang makuha ay ang Winter's Fire. At dito ay inilabas na ng taga-benta ang huli nilang gamit. Ayon sa taga-benta, sa pagpapakilala dito, sinasabing marami daw ang naghahanap nito ngunit napaka-imposible daw nitong makita. Sinabi din na isa itong mineral na ginagamit upang makalikha ng mga pinong espada sa kasaysayan ng imperyo. Ito ang tunay na anyo ng mahika. Ang Winter's Fire, o sa ibang tawag ay Snowflare Stone. Sabay namang natulala si Dekelayan at Julie dahil sa pagkamangha dito. Sinasabi naman na ang Snowflare Stone ay isa sa 10 pinakapambihirang metal sa mundong ito. Karaniwan itong ginagamit sa paggawa ng espada at iba pang kagamitang pandigma. Katulad ng pangalan nito, ito ay isang pambihirang bagay na kaya ang parehong init at lamig na enerhiya. At ang tanging bagay na higit pa sa paggawa ng espada ay ang maalamat na mga buto ng dragon. Dito naman ay iniisip ni Dekelayan na ang Snowflare Stone ang pinaka-epektibong kasangkapan na kailangan niyang makuha. At sa isip naman ni Julie ay sinasabi niyang kailangang mapasakamay niya ito. Sa pagsisimula ng bidding ay maririnig natin ang taga-benta na sa 10 milyon agad ito nagsimula, at ito ay palaki ng palaki hanggang sa umabot ito ng 30 milyon na gramo elm, na ito pala ay bid ni Julie. Mapupunta na sana sa kanya ang bato nang biglang may nagbid ng 31 milyon elm. Gulat na gulat siya dito at nasabi na lamang niyang ang number 777 na iyan ay palagi na niyang naririnig ngayong araw. Sinasabi din nito na hindi niya pwedeng hayaan na lamang ang ginagawa niya. At iniisip din na kung bakit daw niya ito ginagawa. Makikita naman natin ang paligsahan ng dalawa sa pagbibid ng item. Dito naman ay sinasabi ng kanyang katabi na gusto daw bilhin ni Dekelayan ang Snowflare Stone na ginagamit para gumawa ng espada. At malamang daw ay ireregalo daw niya ito sa kanyang fiancé. Sa pagpapatuloy ng kanyang katabi ay sinasabing kung ireregalo din daw naman niya ito, bakit hindi na lamang niya hayaang mabili na lamang ito ng kanyang fiancé. Nasabi din niyang tiyak daw na sobra ang pagmamahal nito dito. At napansin naman ito ni Dekelayan at nagtataka sa pinagsasabi ng kanyang katabi. Hanggang sa dito lamang niya nalaman na si Julie pala ang kanyang kakumpetensya sa batong ito. Iniisip ni Dekelayan na kung ang Snowflare Stone daw ang bagay na gustong makuha ni Julie. At kung ito daw ay kunin niya ay tiyak na kamumuhian siya nito. Ngunit, kailangan din niya ang bagay na ito. At sa isip naman ni Julie ay sinasabing ito ang unang pagkakataon na maaari itong mabili sa loob ng 3 taon. At walang nakakaalam kung kailan ito muling makikita upang mabili. Iniisip ni Dekelayan na delikado siya dito, ngunit kanya ding iniisip na kailangan daw niya talaga ito. Kailangan niyang makuha ang Snowflare Stone. Maririnig na natin ang last call ng taga-benta. At sinasabing nabili sa halagang 42 milyon elm. At dito ay sinabi din na ang nakabili ng pambihirang bato na Snowflare Stone ay si guest number 777. Palakpakan naman ng mga tao dahil si Dekelayan pa rin ang nakakuha ng huling bagay na ibinebenta sa subastahan. Sinasabi naman ng isa na napasaya daw siya dahil sa subastahan na ito. Ang isa naman ay sinasabing ito na daw ang pinakamatinding laban ng pagsusubasta na nakita niya. Sinasabi naman ng isa na, masasabi daw niyang bahagya daw napasobra si Julie kanina, ngunit talaga daw ginalingan ni Professor Dekelayan upang makuha ito at may regalo din sa kanyang fiancé. Tila nanlulumo naman dito si Julie at sinabing nakuha na naman daw nito ang gusto nito. Sinasabi din niya, tila naulit lang ang pangyayari nung nakaraang taon. At ayaw na daw niyang maulit iyon, at hindi rin niya iyon gugustuhin. Dito ay bumalik muna tayo sa nakaraan, 1 taon ang nakalipas. Sa araw ng engagement ni Dekelayan at Julie. Sinasabi dito ni Julie na ang araw ng kanilang engagement ay ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay.
Ipinapakita naman dito si Dekelayan na nakaupo sa kanyang opisina at mayroong sandamakdak na mamahaling diamant at alahas sa kanyang lamesa at sinasabi na, kaya daw niyang ibigay ang lahat ng nandito at maging kung ano man daw ang kanyang hilingin ay ibibigay daw nito. At dito ay ipinapakita si Dekelayan na sinasabing, ito na daw ang magpapabukas ng kanyang mga mata para daw siya ay pakasalan nito, at may pagmamayabang ding sinabi na, ganyan daw siya kagaling. At sinasabi ni Julie dito na parang ganoon daw ang dating nito sa kanya. Sinabi din niya na kahit daw gaano kadaming yaman ang ipagmalaki nito sa kanya, ang tangi lamang daw niyang naramdaman ay pang-aalipusta. Alam daw ni Julie na alam naman ni Dekelayan kung ano ang kanyang gusto mula sa kanya, kaya daw siya umalis sa opisina nito. Dugtong pa ni Julie na siya mismo ang sumire kanilang engagement. Ngunit hindi doon natatapos ang lahat. Makikita naman natin ang nakaraan na pinag-uusapan ang pagsasama nila Dekelayan at Julie at may nagsasabing, marangal na tao naman daw itong si Julie, ngunit magkakagusto din pala kay Dekelayan. Sinabi din ng isa na, may narinig daw siya na bilang kapalit daw nito ay pinagakuan daw itong si Julie ng pwesto bilang Captain Knight. At ang isa naman at tila ng Osar pang sinabi na, ayon daw sa chismis ay nagmakaawa pa daw itong si Julie para lamang sa posisyon. Para kay Julie, malinaw naman kung sino ang nagpakalat ng chismis para Sir Anang siya. At kung iniisip ba niyang babalikan pa rin niya ito sa kabila ng ginawa niya. Dagdag pa ni Julie, na isa itong kalokohan. Kahit anong subok daw nito na mahalin si Dekelayan, ay hindi niya ito magawa. At kahit daw ngayon na, natigilan na lang si Julie nang bigla niyang makita si Dekelayan na nasa kanyang likuran na pala. Sinabi naman ni Dekelayan kay Julie na gusto din daw pala niya ang Snowflare Stone. Inis na inis naman si Julie at iniisip na kung kailan ba ito titigil sa kakaasar sa kanya. At biglang sinabi naman dito ni Dekelayan na, patawad. Nagulat naman si Julie at tinanong kung ano daw ang kanyang sinabi, ngunit nagpatuloy na sa paglalakad si Dekelayan papalayo sa kanya. Habang naglalakad palayo ay sinabi ni Dekelayan na, sige na daw at aalis na daw siya. Nagulat naman at hindi na nakasagot si Julie dahil sa ikinilos na ito ni Dekelayan. Gusto naman sana niyang habulin si Dekelayan para itanong kung para saan daw ang paghingi niya ng tawad, kung dahil daw ba sa Snowflare Stone. At nagtataka din siya dito dahil ang alam daw niyang Dekelayan ay hindi marunong humingi ng tawad. Ngunit sa kanyang paghahabol sa labas ay bigla siyang tinawag dito ni Josephine. Siya ang ate ni Julie. At sinabihan siya nito na pumasok na sa sasakyan para sila ay umuwi na. Sa kabilang banda, makikita natin ang magarang sasakyan ni Dekelayan na papasok na sa gate ng kanilang mansyon. Iniisip naman ni Dekelayan dito na gustong-gusto talaga ni Julie na makuha ang Snowflare Stone. At malamang ay matindi ang kanyang galit sa kanya dahil inagaw niya ito. Sa pagtataka ni Dekelayan na kung bakit daw wala ditong lumabas na death variable. At iniisip niya na kung gaano pa ba kasama si Dekelayan para patayin siya nito. Sa pagpasok niya ng mansion ay makikita natin ang mga empleyado nila na agad na bumati sa kanya. Ngunit kanyang napansin na tila ba may mga lungkot sa mga mata nito at naisip niya agad na may kakaibang nangyari habang siya ay wala. At dito ay naisip niyang nandito ang kanyang kapatid na si Ariel. At hindi nga siya nagkamali dito dahil sa di kalayuan ay nakita niya ang kanyang kapatid na si Ariel katabi ng maliit nito. Lalagpasan lamang sana ito ni Dekelayan ngunit di pa siya nakakalayo ay nagsalita na si Ariel at sinabing yun dapat ang pambayad nila sa mga mina. At sinabi din nito na, ganun lang daw ba ang tingin niya sa kanya. Dito ay hindi na nagtataka si Dekelayan na magalit ito sa paraan ng paggamit niya ng pera, dahil alam niyang masinop ito sa pera, patunay na lamang ang dami ng laman ng kanyang bangko. Ngunit ito ay hindi niya binigyan ng pansin. Sumagot naman si Dekelayan at sinabing huwag daw siyang mag-alala dahil ang kanyang mga pinagkagastusan daw ay magbibigay pa ng tubo sa darating na panahon. Dito ay tila sumabog na ang galit ni Ariel at nagsimula ng sumigaw at sinabing, ikaw, ang tingin mo ba sakin at isang basurahan? Napalingon naman dito si Dekelayan at naisip na, hindi daw maganda itong nangyayari. Sa pagpapatuloy ni Ariel, sinasabi niya kay Dekelayan na, sa tingin daw ba nito ay gusto niya ang ginagawa niyang pag-aayos sa mga kaguluhang ginagawa niya. Sinabi din ni Ariel na, hindi na daw maganda ang takbo ng kanilang mga negosyo. At ang mga manggagawa daw dito pati na daw siya ay naghihirap sa pagtatrabaho para lamang hindi sila bumagsak. At dagdag ding sinabi ni Ariel na, ngunit basta-basta na lamang daw niyang ginastos ang mga perang yun na parang wala lang sa kanya. Pagalit din niyang sinabi kay Dekelayan na, gaano daw ba siya kakapal para isugal ang pera ng kanilang pamilya. Dito ay nakikita ni Dekelayan ang pulang aura na lumalabas sa katawan ni Ariel. Napamura na lamang dito si Dekelayan dahil biglang nag-activate dito ang villain state niya.
Makikita din dito na may gintong liwanag ding lumalabas kay Yeriel bukod sa pulang aura na nangangahulugang nag-activate din ang kanyang wealthy magnate. At para kay Dekyalayan ay simple lang ang kahulugan ng kanyang nakita. Kung hindi daw niya malagpasan ang ganitong sitwasyon ay tiyak na katapusan na niya. Ngunit kung ito ay kanyang malagpasan ay magdadala ito sa kanya ng mas marami pang kayamanan. At alam daw niya ang sagot sa ganitong klaseng problema. Dito ay nagsalita na si Dekyalayan at sinabihan si Yeriel na huwag siyang mag-alala. Sumigaw naman ulit sa galit si Yeriel at sinabing tumahimik daw ito, at sinabi ding mukha daw ba siyang nag-aalala ngayon, at kailangan pa daw niyang magpakahirap para lang itama ang lahat ng kamaliang ginawa niya. Dugtong pa ni Yeriel na, sa tingin daw ba niya na gusto niya ang kanyang ginagawa? At kung alam daw ba niya na itinigil niya ang kanyang pag-aaral para lamang dito, at niwala man lang daw siyang oras para makipag-date para lamang daw sa kanya. Tuloy pa din na sinasabi ni Dekyalayan na hindi na daw niya kailangang gawin ito. Ngunit pagalit pa ring sumisigaw si Yeriel na sinasabing kung ano daw ba ang kanyang ibig sabihin. Wala daw siyang ginawa kundi magwaldas ng pera mula daw nung mamatay ang kanilang mga magulang, at ngayon daw ay gumastos siya ng 150 million elna sa loob lamang ng isang oras. At bago pa man matapos ni Yeriel na murahin si Dekyalayan at dito ay nagbitiw na ng importanteng salita si Dekyalayan. Sinabi niya dito na, ibibigay daw niya dito ang karapatang mamuno sa kanilang pamilya. Natigilan dito si Yeriel at hindi nakapagsalita. Nang matauhan ay mahinahon itong tinanong si Dekyalayan at sinabing kung ano daw ulit ang kanyang sinasabi. Sumagot naman si Dekyalayan at sinabing, sabi daw niya ay ibibigay na niya sa kanya ang karapatan upang mamuno sa kanilang pamilya. Nang mapagtanto ito ni Yeriel ay biglang nagbago ang mood nito at napalitan ng labis na kasiyahan. Sa kabila nito ay hindi agad naniwala si Yeriel at sinabing itigil daw nito ang kanyang kalokohan. Dito ay sumagot naman si Dekyalayan at sinabing hindi daw ganyan magsalita ang isang maharlika. Lalo na daw ang isang household head. Sumagot naman si Yeriel na wag daw siyang magsisinungaling dito. At muli ay sumagot si Dekyalayan na hindi daw siya nagsisinungaling. Dito ay sumeryoso na si Dekyalayan at sinabing kaya daw niyang mangako kung hindi daw siya naniniwala sa kanya. Nagulat naman si Yeriel dito at sinabing, handa kang mangako. Tulad ng isang pangako bilang mage. Na iyong ikakamatay kapag ito ay hindi tinupad. At sinabi ni Yeriel na kung seryoso daw ba siya dito. Sumagot naman si Dekyalayan na oo daw. Sumagot din naman si Yeriel na hindi daw niya ito naiintindihan at bakit daw biglaan ang pangyayari. Dito ay tinanong ni Yeriel si Dekyalayan na kung saan daw ba siya nauntog. Sinabi naman ni Dekyalayan na hindi daw niya kailangang maniwala sa kanya kung ayaw niya. At dito ay sumagot si Yeriel na may pagbabante at sinabing tatapusin daw niya ang kanyang buhay kung babawiin daw niya ito. Sabay na din ang alis ni Yeriel dito. Tinanong naman ni Dekyalayan na kung bakit aalis na daw siya agad. At sumigaw na naman itong si Yeriel at sinabing, malamang daw, at dahil daw may isang tao daw dyan na nagwaldas ng kanilang pera sa subastahan. At kailangan daw niyang gawan ito ng paraan. Dito ay naiwan na lamang si Dekyalayan na hindi nakapagsalita. At lumabas na nga dito ang kanyang window system na Villain State, Overcome Death Variables at ang kanyang store currency ay nadagdagan ng +2. Sinasabi sa isip ni Dekyalayan na tila ba ay may bagyong dumaan. At buti na lamang daw ay nagawan niya ito ng paraan. Iniisip din niya, wala din namang problema kung ipapasan niya ang posisyon dito. At iniisip niya na kung patuloy niyang babaguhin ang mga bagay-bagay ay magiging tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Bigla ditong natigilan si Dekyalayan nang makita niya si Ganesha sa parteng bintana ng kanilang mansyon at sinasabi nitong, totoo daw pala talaga ang sinasabi niya na magbabago na siya. Nagulat naman si Dekyalayan dito at nasabi na lamang na, hindi inaasahang bisita. Humingi naman ng paumanhin si Ganesha at sinabing napadaan lamang daw siya. Dugtong pa nito na nagulat daw talaga siya sa kanyang nasaksihan. Sumagot naman si Dekyalayan na wala naman daw dapat na ikagulat doon dahil makikita naman daw na mas magaling siya pagdating sa ganoong larangan. Sumagot naman si Ganesha at sinabing, ngunit si Yeriel von Graham Yaukline ay wala ni isang patak ng dugo ng mga Yaukline na nananalaytay sa kanya. Gulat na gulat naman si Dekyalayan sa sinabing ito ni Ganesha. At sinasabi niya, parang wala naman daw siyang matandaang ganitong pangyayari sa laro.